Kabanata 1371 Hindi ko matitiis. Master, nakabalik na po ako. Ang mga gamot po dito ang pinakamahal, higit pa kaysa sa mga yaman. Mayroon ding isang uri ng puppet dito. Bagamat hindi ito malakas, sikat na sikat ito. Kailangan lamang ng isang tao na i-imprinta ang kanilang banal na pandama sa puppet upang makontrol ito ayon sa kanilang kagustuhan. Masayang-masaya si Zong Big Red habang nagsasalita. Nang dumating si Wang Lin dito, pinalabas niya si Zong Big Red at pinapunta ito upang mang-alap ng impormasyon. Si Zong Big Red ay mula sa Ancient Star System, kaya hindi ito magiging kaina-hinala kung lalabas siya. Wala rin akong nahanap tungkol sa Ancient Star System Order, kaya makakapagpahinga po kayo, Master. Matapos palabasin si Zong Big Red, ginamit ni Wang Lin ang isang spell upang siyasatin ang puso nito. Sa huli, winasak ni Wang Lin ang Scatter Thunder Clan, at hindi siya sigurado kung ano ang mga plano ni Zong Big Red. Gayunpaman, ang nakakagulat kay Wang Lin ay halos walang pakiramdam si Zong Big Red patungkol sa Scatter Thunder Clan. Sa pananaw nito, hindi siya tinulungan ng clan, at dahil sa Thunder Crystal, palagi siyang nag-aalok ng tribute. Sa kanyang kabataan, siya ay umasa sa sarili upang makamit ang kasalukuyan niyang antas ng pagpapalakas, at nakita niyang malupit ang mga tao sa loob ng clan, kaya't wala siyang pakiramdam ng katapatan. Kaya't nang malaman niyang maaari siyang maging mas malakas sa pagsunod kay Wang Lin, pinili niyang umalis sa Scatter Thunder Clan nang walang alinlangan. Bagamat nawasak na ang Scatter Thunder Clan, marami sa kanilang mga miyembro ang umalis at nanirahan sa ibang lugar sa loob ng maraming taon. Hindi na ito nakakagulat kung ang mga tao mula sa Scatter Thunder Clan ay lilito sa Fallen Land. Tahimik na tinanong ni Wang Lin, puppet. Naging masigla si Zong Big Red at mabilis na nagsabi, Master, ang puppet na ito ay sobrang mahal dito at gawa sa hindi kilalang materyales. Maaari nitong ipakita ang lakas ng isang normal na cultivator at mayroon din itong banal na pandama. Napakaganda nito. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Wang Lin. Interesado siya sa puppet. Matapos mag-isip ng kaunti, dahan-daw ang tanong ni Wang Lin, may balita ba tungkol sa Fire Sparrow Clan? Kakaunti lamang ang mga miyembro ng Fire Sparrow Clan dito, at wala akong nakitang mga ito sa planong ito. Gayunpaman, pagkatapos mang-alap ng ilang impormasyon, karamihan sa kanila ay nasa isang Fire Attribute Planet na malapit dito. Tungkol sa mga detalye, hindi ko pa masyadong alam, ngunit malalaman ko rin ito agad, sagot ni Zong Big Red, habang tinatama ang dibdib. Nagningning ang mata ni Wang Lin ng kaunti. Bagamat kumpleto na ang kanyang Thunder Essence, may ilang pagkukulang pa sa kasamang mga kidlat. Ngunit tiwala siya na maayos ito. Ang dahilan kung bakit siya nananatili sa Ancient Star System ay ang kanyang Fire Essence. Upang makumplito ang kanyang Fire Essence at muling gisingin ang Vermilion Bird, kailangan niyang mag-absorb ng malaking halaga ng apoy. Ang Fire Sparrow Clan ang unang pagpipilian ni Wang Lin, at hindi siya basta-basta magpapatalo sa kanila. Gayunpaman, hindi tulad ng nangyari sa Scatter Thunder Clan, hindi siya makakasumpong ng tulong mula sa Fire Sparrow Clan upang malimpasan ang lahat ng hadlang. Hindi rin praktikal na makisali sa Fire Sparrow Clan upang makalapit sa core ng clan. Dati, plano ni Wang Lin na gawin ito, ngunit ngayon ay pinapanguhan siya ng buong Ancient Star System. Malamang, bago pa siya makapasok sa core ng Fire Sparrow Clan, darating na ang mga tao na humahabol sa kanya. Bagamat ganito, nakaisip si Wang Lin ng kakaibang paraan. Kung magtagumpay siya, maaari niyang ganap na kainin ang apoy mula sa Fire Sparrow Clan. Zong Big Red, kunin ang aking mga gamot at bumili ng puppet. Nag-isip si Wang Lin ng kaunti bago itaas ang kanang kamay, at 3 pills ang lumitaw. Isang amoy ng mabangong trubalma ang sumakop sa yungib. Tinutok ni Zong Big Red ang mga pills at malakas na nilunok, bago magalang na tinanggap ang mga ito. Hawak ang mga pills, nagpakita si Zong Big Red ng isang mapagkumbabang ngiti at bamulong, Master, may mga furnaces para sa cultivation na binibenta rin, dapat bang? Nagkunot ang noo ni Wang Lin, kaya tumahimik si Zong Big Red at mabilis na umalis. Pagkatapos nilang lumabas ng yungib, ang mga damit ni Zong Big Red ay nabasa ng pawis. Bagamat malaking oportunidad ang sumunod kay Wang Lin, ang kunot noo ni Zong Big Red ay nakakatakot. Nang ako ay nasa imbakan ng Master, sobrang malupit ni Shu Liguo. Palagi niya akong binubuli dahil mas mataas ang antas ng kanyang pagsasanay. Tatandaan ko ito. Pag tumaas ang aking antas ng pagsasanay, tiyak na makakaganti ako. Humph, basta't maglingkod ako ng maayos sa Master, hindi malayo ang araw na iyon. Hawak ni Zong Big Red ang mga gamot at lumipad papalayo. Nasa lugar na ito si Zong Big Red ng ilang araw. Sa pamamagitan ng kanyang hindi matitinag na sining at matalim na likas, nakipagkaibigan siya sa ilang mga cultivator na nasa mababang antas. Di nagtagal, nakarating siya sa labas ng isang lambak at itinuwid ang kanyang mga kamay. Kapatid Zhang, narito na po si Zong, dumaan upang magpakita. Tahimik ang lambak na ito at puno ng mga halaman na may tinik.
Sa isang sulyap, ito ay malupit at puno ng enerhiyang yin. May mga kalansay ng hayop na nakakalat sa lupa na bumubuo ng isang anyo. May isang yungib sa loob ng lambak. Walang pinto ang yungib, ngunit isang itim na ulap ang bumabalot sa pasukan, kaya't hindi makita ang loob. Pagkatapos magsalita ni Zong Big Red, isang kakaibang tawa ang narinig mula sa yungib at ang itim na ulap ay lumipad pataas. Kasabay nito, isang matandang lalaking payat na nakasuot ng itim na balabal ang lumabas mula sa yungib. Ang buhok ng matandang lalaki ay magulo at ang katawan niya ay parang bag ng mga buto. Ang mga mata nito ay namumula at mukhang nakakatakot. Lumutang ang matandang lalaki malapit kay Zong Big Red at nagsalita, si kapatid Zong pala. Sinabi mo kanina na kailangan mong bumalik kay Master. Hindi ko inasahan na babalik ka agad. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Zong Big Red at ngumiti. Ipinakita niya ang kanang kamay at kinuha ang isa sa 3 gamot na ibinigay sa kanya ni Wang Lin. Isang gamot ang tinapon diretso patungo sa matandang lalaki. Biglang kumunat ang mata ng matandang lalaki at tiningnan itong mabuti. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon at ang mga mata niya ay napuno ng kaligayahan. Ito ay isang mataas na kalidad na gamot. Tiyak na akma ito sa aking pagsasanay at napakahirap hanapin. Kapatid Zong, ito. Tawa ni Zong Big Red at itinuwid ang mga kamay. Walang problema, hindi na ito magagamit kay Master. Nakikita ng kapatid na matagal nang nasa gitnang antas ng soul formation si kapatid Zhang, at iniisip ko na kailangan mo ito. Kunin mo na. Malalim na huminga ang matandang lalaki at hindi na naging magalang at mabilis na isinilid ang gamot. Tumingin siya kay Zong Big Red at bumulong, kapatid Zong, ang antas ng pagsasanay ng iyong master, maaaring, nag-atubili ang matanda bago nagpatuloy, baka nasa yin at yang naantas siya. Inaasahan ni Zong Big Red na pag-uusapan ng tao ang tungkol sa kanyang master, kaya't agad niyang pinakita ang respeto sa ekspresyon at bumulong, ang pagsasanay ng aking master ay makalalampas sa langit at wala akong alam na tiyak na antas ng pagsasanay. Ngunit nakita ko siyang pumatay ng mga Nirvana Scryer Cultivator sa isang sulyap. Humulag ang matandang lalaki at hindi siya nagpasya na tanungin pa kung totoo ito o hindi. Hindi mahalaga kung totoo o hindi, ang isang taong maaaring maglabas ng mga gamot ng ganito ay hindi isang tao na dapat paginitin. Maswerte si kapatid Zong na sundan ng isang master na ganyan. Tiyak na tataas ang iyong pagsasanay sa hinaharap. Huwag mong kalimutan ng iyong kapatid, ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng inggit habang iniiwas ang mga kamay. Iniiwasan ni Zong Big Red ang kanyang mga kamay at tumawa. Siyempre. Sa katunayan, dumaan ako ngayon upang humingi ng tulong kay kapatid Zhang. Maaari kang magtanong, basta kaya ko ay tutulungan kita. Ilang araw nang nakikilala si Zong Big Red ng matandang lalaki. Malinaw na mayaman si Zong Big Red, at ang mga gamot na ito ay nagpasik ng mga mata ng matandang lalaki. Nais niyang magnakaw, ngunit maingat siya. Pagkatapos magtipon ng ilang impormasyon, nalaman niyang may master si Zong Big Red. Isang tao na makakapagpaalipin sa isang soul formation cultivator ay hindi isang tao na kaya niyang labanan, kaya pinigilan niya ang kanyang kasakiman. Mahusay din si Zong Big Red sa pagpapasikat at nagbigay ng maraming gamot. Tulad nito, unti-unti silang naging magkaibigan, pareho ang layunin sa isipan. Noong una ay nagduda ang matandang lalaki, ngunit nang makita niyang kaya ni Zong Big Red magbigay ng gamot ng ganito, tila naging misteryoso ang kanyang master. Kaninang binanggit ni kapatid Zhang ang tungkol sa puppet at nagbalik si kapatid upang sabihin sa master. Interesado ang aking master sa pagbili ng puppet, alam ng kapatid Zhang na bagong-bago pa ako at hindi pamilyar sa lugar na ito. Sana matulungan ako ni kapatid Zhang dito, at kapag natapos na ito, tiyak na pasasalamatan kita. Kumislap ang mga mata ni Zong Big Red at ngumiti habang tinitingnan ng matandang lalaki. Nang marinig ito ng matandang lalaki, nag-atubili siya at bumulong, kapatid Zong, hindi madali ang pagbili ng puppet na ito, kung nasa pangunahing planeta tayo, madali lang, pero dito, ang Dark Scorpion Clan ang kumokontrol sa kalakalan ng mga puppet. Sila'y sobrang dominante at ang presyo ay ilang beses na mas mataas. Sigurado ka bang gusto mong bumili? Nang makita ni Zong Big Red na tumanggaw siya, nag-isip ang matandang lalaki ng sandali bago nagpasya. Sige, sasamahan kita. Matapos niyang magsalita, siya ang nanguna at sila'y mabilis na tumakbo papalayo. May isang sirang syudad sa kanlurang bahagi ng planeta. Mukhang hindi na inaalagaan, maraming bahagi ng pader ay wasak, ngunit buhay na buhay pa rin. Maraming mga cultivator ang abala sa lugar na iyon. Ang matandang payat na lalaki ay malinaw na pamilyar sa lugar na ito. Inakay niya si Zong Big Red papunta sa isang medyo buo pang gusali at maingat silang pumasok. Ang bulwagan ay nasa gitna ng syudad, ngunit kakaunti lang ang mga cultivator dito. Para bang kinatatakutan nila ang bulwagan at hindi nila basta-basta pinapasok. Madalas nilang nililigiran ito. Nakita ng maraming tao ang mga anino ni Zong Big Red at ng matandang lalaki. Marami sa kanila ang lihim na kumunat ang noo.
Pagpasok nila sa bulwagan, nanginginig ang katawan ni Zombie Red nang maramdaman ang malamig na enerhiya na dumarating mula sa lahat ng direksyon. Hindi niya ito kayang tiisin sa kanyang cultivation, kaya agad itong pumasok sa kanyang katawan. Para itong malakas na martilyo na tumama sa kanyang puso at agad siyang umubo ng dugo. Mas medyo magaan ang pakiramdam ng matandang lalaki, ngunit mapatla ang kanyang mukha. Agad siyang lumuhad sa lupa at nagsabi, "Wala po kaming masamang intensyon, nais lang po naming bumili ng isang puppet." Malaki ang bulwagan at may isang estatwa sa gitna. Itim ang estatwa at ito ay isang alakdan. Itinaas nito ang buntot at nagbigay ng nakakakilabot na aura. Ang malamig na enerhiya na nagdulot ng pag-ubo ng dugo ni Zombie Red ay mula sa estatwang ito ng alakdan. Nais niyong bumili ng puppet? Anong mayroon kayong dalawa ng mga soul formation cultivators na makakapagbili ng puppet? Isang malamig na tinig ang umalingaw habang may lumabas na tao mula sa likod ng bulwagan. Ang taong ito ay nakasuot ng itim at tinatayang nasa 40 anyos. Malungkot ang kanyang ekspresyon at may kabagsikan sa kanyang mga mata. May isang matinding marka ng alakdan sa kanyang noo. Ang alakdan ay mukhang buhay at halos gumagalaw. Ang buntot nito ay gumagalaw at nagbigay ng isang demonyong pakiramdam. Huminga ng malalim si Zombie Red at mabilis na yumuko. Inalis niya ang pil na ibinigay sa kanya ni Wang Lin at magalang na nagsabi, "Nais po sanang ipagpalit ng Junior ang pil na ito para makakuha ng isang puppet." Hindi nagbago ang ekspresyon ng kalakihang lalaki at iniabot ang kanyang kamay. Lumipad ang pil at damapo sa kanyang kamay, tiningnan nito ng walang pakialam. Ngunit agad siyang nagbago ang ekspresyon at hindi na pinansin sina Zombie Red at ang matandang lalaki. Amoy na niya ang pil, pagkatapos ay iniabot ang kanyang divine sense at kumurap ang kanyang mga mata. Isang soul pill pala. Ang sinabi ng kalakihang lalaki at tumingin kay Zombie Red. Mabagal niyang sinabi, "Ilan pa ang mayroon ka?" Malungkot na ngumiti si Zombie Red at nagsabi, "Isa lang." Nang magsalita siya, hindi na siya naghintay pa at inilabas ito mula sa kanyang sarili. Hawak ang dalawang pills, patuloy na tinitingnan ng kalakihang lalaki si Zombie Red. Pagkalipas ng matagal na oras, binitiwan niya ang kanyang mga mata. Naniniwala siyang ang taong nakatayo sa harap niya ay talagang nagkaroon ng malaking swerte. Bihirang magkaroon ng mga pills na ganito, at 2 piraso ay marami na. Pagkatapos magtaas ng kanyang ulo, iniwagayway ng kalakihang lalaki ang kanyang kamay at kumislap ang kanyang clan mark. Isang puppet na kamukhang tao ang lumitaw sa kanilang harapan. Walang clan mark sa noo ng puppet at wala itong ekspresyon. Walang talino at walang buhay, tanging isang malungkot na aura lamang. Ang cultivation nito ay nasa early stage ng soul formation. Ang 2 pills na ito ay sapat lamang para makuha ang puppet na ito. Pwede na kayong magtulungan. Sinabi ng kalakihang lalaki habang mabilis siyang umalis papasok sa loob ng bulwagan. Hindi pa siya lumalayo, nagtinginan si Zombie Red at ang matandang lalaki. Pareho nilang nakita ang takot sa mata ng isa't isa. Naramdaman ni Zombie Red ang panghihinayang. Hindi niya akalain na ang simpleng pagpapalit ng puppet ay magdudulot ng buhay at kamatayan na panganib sa kanila. Dahil dito, mabilis nilang tinipon ang puppet at umalis kasama ang matandang payat. Samantalang ang kalakihang lalaki ay pumasok na sa templo, naglakad siya at lumubog sa ilalim ng lupa. May isang ibang mundo sa ilalim ng lupa. May isang tore na nakatago sa ilalim ng lupa, at ang bulwagan ay nasa ibabaw lamang nito. Ang lugar na ito ay nasa ikalawang palapag at may isang statue ng alakdan, ngunit may isang batang lalaki na nakaupo sa itaas nito. Habang ang batang lalaki ay nagmeditasyon, parang hinihigop niya ang lakas mula sa estatwang iyon. Nang dumating ang kalakihang lalaki, binuksan ng batang lalaki ang kanyang mga mata. "Bata, kanina lang may 2 na soul formation cultivators na nagdala ng 2 pills." Mabilis na ipinasa ng kalakihang lalaki ang mga pills. Tinanggap ito ng batang lalaki, pagkatapos ay tiningnan niya at mahinahong sinabi, "Soul pills. Pangkaraniwan lang ang rank, ngunit hindi masama ang soul. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tanggapin niyo na lang ang isa at sugurin ang isa. Mag-iwan kayo ng divine sense mark at makita kung saan siya pupunta. Huwag niyo akong guluhin sa mga ganitong maliliit na bagay." Ipinikit ng batang lalaki ang kanyang mga mata at hindi na ito pinansin. Ang kalakihang lalaki ay lumuhod at mabilis na nawala. Si Zombie Red at ang matandang payat ay mabilis na umalis sa syudad. Sa kalangitan, si matandang lalaki ay mapanglo na ngumiti at nagsabi, "Kapatid na Zong, ang Dark Scorpion Clan ay sobrang mapangapi, at walang sinuman sa planetang ito ang maglalakas loob na magtangkang mang-abala sa kanila. Maswerte tayo't nakapagpalit tayo ng puppet." Kung hindi na natapos ng matandang lalaki ang pagsasalita, bigla siyang natigilan at napatitig sa unahan. Si Zombie Red ay nanginig at parang tinatamaan ng kidlat. Hindi na siya nagdalawang isip at agad tumakbo palayo upang makaligtas. May narinig na malamig na inis, at ilang sandali lang, 2 ray ng itim na liwanag ang sumabog.
Ang isa ay tumama sa matandang lalaki at wala itong kakayahang lumaban kaya't agad itong nahuli. Ang isa namang ray ng itim na liwanag ay mabilis na sumunod kay Zong Big Red at tumama sa kanyang likod. Agad itong naging mapatla at umubo ng dugo habang siya ay nagtatangka ng tumakas ng mabilis. Lumusat ang kalakihang lalaki mula sa Dark Scorpion Clan at malamig na tinitigan kung saan si Zong Big Red tumakas. Pagkatapos, lumingon siya at hinayla ang walang malay na matandang lalaki, bago bumalik sa punong bulwagan ng Dark Scorpion Clan. Ang mukha ni Zong Big Red ay mapatla. Ang banta sa buhay at kamatayan na kanyang naranasan ay nagbigay ng aral na ang lugar na ito ay mas delikado pa kaysa sa Scatter Thunder Clan. Ang mga pills ay nagdulot ng pansin, ay nako. Mali ang aking naging diskarte. Hindi lamang ako nakasakit kay fellow cultivator Zhang, kundi halos magdulot ng sakuna. Si Zong Big Red ay lumipad ng mabilis patungo sa kuweba ni Wang Lin. Kung mas mataas ang aking cultivation level, tulad ni Shu Liguo, hindi sana ito nangyari. Kailangan ko maging malakas. Si Zong Big Red ay nagngangipan, puno ng determinasyon. Isang oras mamaya, nakita niyang lumitaw ang kuweba ni Wang Lin sa harapan. Paglapag sa bundok, ipinakita ni Zong Big Red ang isang malungkot na ekspresyon at naglakad papasok. Habang nilalakad ang lugar, isang pag-ubo ng dugo ang tumama sa kanya. Si Wang Lin ay nagmumuni at binuksan ang kanyang mga mata nang pumasok si Zong Big Red. Ang kanyang mga mata ay kumislap tulad ng maliliwanag na ilaw nang makita si Zong Big Red. Dahan-daang nagtanong si Wang Lin, nasaan ang puppet? Si Zong Big Red ay mapatla at tahimik na itinaas ang kamay. Lumitaw ang puppet. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tumigil ang puppet sa harap niya. Maingat na tiningnan ni Wang Lin ang puppet at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Ang bagay na ito. Ilang sandali ang lumipas, binawi ni Wang Lin ang kanyang mga mata at itinago ang puppet. Pagkatapos ay casually na tanong, paano ka nasaktan? Si Zong Big Red ay nag-isip ng matagal at dahan-daang ikinukwento ang lahat ng nangyari. Sa huli, nakita niyang nagiging mas madilim ang ekspresyon ni Wang Lin, kaya't mahina niyang sinabi, Master, ako po'y nagkamali sa ganitong bagay. Kung naingat ko po ang impormasyon, hindi sana ito nangyari. Ngunit at least po, nakuha ko na ang puppet at natapos ko po ang utos ni Master. Patungkol po sa aking sugat, magagamot din po ako pagkatapos ko magtago sa pagsasanay ng ilang panahon. Nakita niyang hindi nagsasalita si Wang Lin, at habang tumitingin si Wang Lin ng mas madilim, ang kanyang puso ay nanginginig. Mahinang binanggit ni Zong Big Red, si Master ay tumakas sa Fallen Land upang makaiwas sa paghabol. Kaya titiisin ko na lang po. Bago pa siya makatapos magsalita, narinig niyang nagbuntong hininga si Wang Lin at naging mas mapatla ang kanyang mukha. Anong nakakalaso na pamamaraan? Kahit gaano pa karaming oras ang ilaan mo sa pagsasanay sa loob ng silid, hindi ka agad gagaling. Sinira ng taong iyon ang landas ng iyong pagsasanay sa katawan mo at nag-iwan pa ng tatak ng banal na pangunawa. Ang katawan ni Zong Big Red ay nanginig at kumunat ang kanyang mga kamao. Subalit mabilis niyang binitawan ang mga kamao at tahimik na nag-isip. Isa kang alagad ko. Kaya mong tiisin ito, pero ako, hindi ko kayang tiisin. Tumayo si Wang Lin at naglakad patungo sa labasan. Biglang tumingin si Zong Big Red at tinutok ang kanyang mga mata kay Wang Lin. Hindi niya maiwasang mapuno ng luha ang kanyang mga mata at bamulong, Master. Hindi lumingon si Wang Lin ngunit malamig na nagsabi, ituro mo ang daan. Malalim na huminga si Zong Big Red at isang puot na hangarin ang sumak sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, itinuro niya kay Wang Lin ang direksyon patungo sa lungsod. Inisip ni Wang Lin na mabagal siya kaya hinawakan siya. Tumakbo sila ng mabilis na parang kidlat, na nagdulot ng malalakas na tunog habang tumatakbo patungo sa lungsod. Naramdaman ng lahat ng mga cultivator sa planetang ito ang panginginig ng kanilang kaluluwa. Nagbago ang kulay ng langit, ang lupa ay yumanig, at ang mga ulap ay nagkalat. Sa isang iglap, dinala ni Wang Lin si Zong Big Red sa sirang lungsod. Binitawan niya ang kanyang kamay at pinayagan si Zong Big Red na mag-float sa kanyang tabi. Masaya si Zong Big Red habang tinuturo ang lungsod at bamulong, Master, naroon ang puok dilim na alitaptap. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap tulad ng mga sulo habang tinitingnan ang lungsod sa ibaba. Ang lungsod na ito ay wawasakin sa 3 hinga. Ang mga hindi konektado, magmadaling umalis. Ang kanyang boses ay tulad ng kulog na bumaba sa lungsod. Ang tunog nito ay nagdulot ng pagsabog na ikinagalaw ng lungsod at nagparami ng alikabok. Ang mga ekspresyon ng mga nagkukultibo sa lungsod ay labis na nagbago, at ang iba ay umubo ng dugo. Agad-agad silang nagtakbuhan palabas ng lungsod. Sa loob ng pangunahing hall, ang kalagitnaang lalaki ay nakaupo habang ang matandang si Zhang ay puno ng takot, humihingi ng awa. Nang malapit na siyang magpatuloy, sumaludo ang boses ni Wang Lin. Biglang bumangon ang mga mata ng kalagitnaang lalaki na nagulat at umubo ng dugo. Agad siyang tumayo.
Hindi lang siya, kundi pati na ang lahat ng mga cultivator ng puok dilim na alitaptap sa tower ay binuksan ang kanilang mga mata at tumayo na parang naguguluhan. Pati ang batang lalaki sa ikalawang palapag ay nanginginig at napakaputla ang mukha. Ang boses ay tumagos sa ilalim ng lupa at dumiretso dito, na yumanig sa tower. 3 hinga ng oras ang dumaan agad at ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumagsak. Ang malalakas na tunog ng kulog ay kumaluskos habang walang katapusang kulog ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon, na bumuo ng isang dambuhalang kulog na net. Bumagsak ito sa lungsod habang ang kamay ni Wang Lin ay bumagsak. Ang walang katapusang kulog ay lumikha ng isang tanawin na nagpakilabot sa puso ng lahat ng mga cultivator na tumakas mula sa lungsod. Isang malakas na pagsabog ang narinig at yumanig ang lupa ng matindi at ang kulog na net ay bumagsak. Ang buong lungsod ay gumuho. Pati na ang tower, at ang buong lungsod ay naging guho. Saan mang direksyon ay nagpakita ng hindi mabilang na mga bitik na higit sa 1,000 talampakan ng lalim. Dahil dito, ang tower na nakatago sa ilalim ng lupa ay nagpakita ng higit sa kalahati ng sarili nito. Ang tuktok ng tower ay gumuho na, at ang matandang si Zhang ay nakatingin sa langit. Nakita niya si Zhong Big Red at napayuko ang kanyang isipan. Siya ang master ni Zhong Big Red. Ang kalagitnaang lalaki sa tabi ng matandang si Zhang ay hindi makapaniwala. Napakabilis ng pangyayari, hindi pa siya nakariyak. Bumaba si Wang Lin ng mabagal at lumutang kung saan gumuho ang bubong. Sinundan siya ni Zhong Big Red na may kasiyahan sa mga mata. Itinuro ni Wang Lin ang kalagitnaang lalaki at tiningnan si Zhong Big Red. Siya ba ang nagdulot sa iyo ng pinsala? Kabanata 1372 Naglalagablab na apoy mutation crystal, 1. Tinutok ni Zhong Big Red ng mabagsik na tingin ang kalagitnaang lalaki at tumango. Pinigil niya ang kanyang kamay sa dibdib at nagnalit ang mga ngipin. Tama, siya nga. Ang mukha ng kalagitnaang lalaki ay agad na naging mapatla at hindi nagdalawang isip na umatras. Bumuo siya ng sil gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang gumalaw ang alakdan sa pagitan ng kanyang mga kilay na parabang buhay ito at nagbigay ng demonyong liwanag. Ngunit sa mismong sandaling iyon, itinaas ni Wang Lin ng kalmado ang kanyang kamay at itinutok. Sa isang turo ng kanyang daliri, nagbago ang kulay ng mundo, nagkalat ang mga ulap, at ang walang katapusang tunog ng kulog ay umalangaw-ngaw. Biglang sumulpot ang mga ulap sa langit. Nang dama po ang daliri ni Wang Lin, kumulog ang langit. Isang kidlat na kasing laki ng hinlalaki ang bumagsak ng hindi kapani-paniwalang bilis. Nayanig ang kalagitnaang lalaki at tinamaan ng kidlat ang kanyang ulo. Isang nakamamatay na bagyong pumasok sa kanyang katawan mula sa kanyang noo. Ang tunog ng mga pagputok ay umalangaw sa loob ng kanyang katawan habang ang kanyang laman at dugo ay nagwasak, ang kanyang mga buto ay nagkabasag, at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nawasak. Matapos dumaan ang kidlat, parang nawala na ang kalagitnaang lalaki. Lahat ng bakas niya ay naglaho na parang hindi siya kailanman lumitaw. Matapos ang kidlat, ang paligid ay naging kamanghamanghang katahimikan. Ang mga cultivator na nakatakas mula sa lungsod ay puno ng matinding takot. Tinitigan nila si Wang Lin nang may takot sa kanilang mga mata. Sa isang galaw ng kanyang kamay, pinagsama ni Wang Lin ang mga ulap at pinabagsak ang kulog upang agad na patumbahin ang isang illusory cultivator. Ang spell na ito ay sapat na upang yumanig ang isipan ng lahat ng cultivator dito. Ang matandang si Zhang ay ganap na mapatla at tumigil na sa paghinga. Siya ay nasa kalituhan at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na takot. Pati si Zhong Big Red ay nanginig. Kahit na nakita na niya ang lakas ni Wang Lin sa Scatter Thunder Clan, nang muli itong makita dito, ramdam niya ang walang hangganang lakas ni Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay hindi nagbago kahit na siya ay hinahabol at nagtatago sa Fallen Land. Kung ibang tao, marahil ay iiwasan nila ang lahat at hindi basta kikilos. Ngunit ang pagsasanay ni Wang Lin ay kasing lakas ng langit, at naranasan na niya ang sobrang panganib sa kanyang buhay. Nakasagupa na siya ng maraming beses ang linya ng buhay at kamatayan. Kaya anong pakialam niya kung matagpuan siya ng mga humahabol sa kanya? Kahit pa ito magdulot ng malalakas na kaaway, hindi niya kayang baliwalain na masaktan ang kanyang alagad. Tulad ng sinabi niya dati, kahit kaya ni Zhong Big Red na tiisin ito, hindi niya kaya. Kaunti lamang ang mga tao sa mundong ito na kayang pilitin siyang magtiis. Hindi na si Wang Lin ang mahina niyang sarili noon, siya ngayon ay isang malakas na individual na may puso ng isang malakas. Kahit na ang mga tigre ay kayang apihin ng mga aso kapag umalis sa kanilang bundok, at ang mga dragon ay kayang pilitin mag-atras ng mga hipon. Pero sa totoo lang, ito ay dahil ang mga tigre at dragon ay kusang loob. Kung hindi nila gusto, sino ang magtangkang mag-provoke sa kanila? Hindi natapos ang usapin sa pagkamatay ng kalagitnaang lalaki. Dahil nagdesisyon siyang kumilos, wawasakin niya ang lahat ng banta. Tinapakan ni Wang Lin ng lupa gamit ang kanang paa. Nayanig ang tuktok na palapag ng tower at kumalat ang mga bitik mula sa kanyang mga paa. Di nagtagal, ang buong palapag ay napuno ng mga bitik.
Gumuho ang tuktok na palapag ng tower ng malakas. Hawak ni Zong Big Red ang matandang si Zhang at parehong nakatingin ng tulala sa mga nangyayaring ibaba. Nakita nila si Wang Lin na lumubog at dumating sa ikalawang palapag nang magbukas ang palapag. Pagbagsak niya, isang matinding aura na puno ng puot ang lumabas. Isang malakas na ungol ang narinig at isang liwanag ng multo ang tumama kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling walang kibo. Nang lumapit ang liwanag ng multo, madaling inilabas ng kanyang kanang kamay. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw at hinawakan ng liwanag ng multo. Kahit gaano ito makipaglaban, hindi ito nakatakas. Ang liwanag ng multo ay kumislap ng malakas sa kamay na lumabas, at isang purpleng perlas ang lumitaw. Kumislap ito ng malakas at lalong nagbigay ng matinding liwanag mula dito. Dark Scorpion did, gumuho. Isang malakas na ungol ang umalingaw at isang nakamamatay na aura ang lumabas mula sa umiikot na perlas. Nang malapit ng sumabog, walang awang pinigan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Sa isang malakas na pagsabog, nagbanga ang perlas, pinalaya ang nakamamatay na lakas sa loob, at winasak ang palapag ng tower. Ang batang master ay umatras mula sa alikabok, na may maputlang mukha, ngunit nakatingin siya ng tuwid na may mga mata na puno ng shock. Medyo interesante ang perlas na to. Ang malamig na boses ni Wang Lin ay nagmula sa alikabok. Ang hindi nasakta na katawan niya ay dahan-daang lumabas. Paglitaw niya, ipinakita ng kabataan ang isang hindi makapaniwalang ekspresyon. Parang nanginig ang kanyang anit at halos mawalan siya ng ulirat. Alam na alam niya ang lakas ng Dark Scorpion bid na iyon. Ang pagsabog nito ay sapat upang seryosong masaktan ng isang Nirvana Scryer Cultivator, ngunit ang taong ito ay kaya itong tiisin ng basta-basta sa isang simpleng pagpisil ng hindi nakakaramdam ng anuman. Sa pag-iisip lamang tungkol dito ay nanginginig ang kabataan. Takot na takot siya at malapit nang tumakas ng mag-wave si Wang Lin ng kanyang kanang kamay. Isang electric net ang lumitaw at pinalibutan ng kabataan. Agad itong lumiit, at narinig ang sigaw ng kabataan. Wala na siyang lakas upang magpumiglas, parang siya ay nasil at lumutang sa ere. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin ang kabataan, tinapakan niyang muli ang lupa, pababa sa susunod na palapag. Pagpasok niya, ni-wave ang kanyang mga manggas at lumitaw ang isang dagat ng apoy. Dalawang matandang lalaki ang sumugod mula sa ibaba patungo sa kanya. Ang apoy ay agad na nagdulot sa kanila na umubo ng dugo, at ang apoy ay pumasok sa kanilang mga katawan. Nabuo ang isang seal at sila ay lumutang sa ere. Talaga nga naman, tulad sila ng mga alakdan na mahilig maglakbay sa madilim na ilalim ng lupa, hindi pa rin magpakita kahit na ganito na, ang kalmadong lakad ni Wang Lin ay pumasok sa susunod na palapag. Ganoon lang, patuloy na bumabas si Wang Lin, palapag ng palapag. Ang mga malulungkot na sigaw ay umalingaw habang maraming miyembro ng Dark Scorpion clan ang nasilyuhan at itinapon sa ere. Dozens na sila ngayon. Lumabis na kayo, Excellency. Nang patuloy na bumabas si Wang Lin, biglang sumigaw mula sa kalaliman ng tower. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ang nagmula sa ilalim ng lupa at nag-charge patungo kay Wang Lin, na nasa gitnang palapag ng tower. Ang bagyong ito ay umakyat mula sa bawat palapag ng tower. Mas maraming lakas ang nagtipon sa bawat palapag na dinaanan nito, at sa isang kisap mata, pumutok ito sa palapag na kinaroroonan ni Wang Lin. Ang bagyong ito ay malinaw na nakita sa harap ng mga mata ni Wang Lin. Sa loob nito ay isang itim na alakdan na halos 100 talampakan ng haba. Ang alakdan ay nabuo mula sa isang spell, at sumugod ito patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Hindi siya umatras, at binuo ang kanyang kamao. Ang sinaunang lakas ng Diyos sa kanyang katawan ay nagtipon ng mabilis, at saka tinulak niya ang kamao laban sa sumugod na alakdan. Sa sandaling lumipad ang kanyang kamao, isang anino ng sinaunang Diyos ang lumitaw sa likod niya at nagpunch din agad nakipagbanggaan sa alakdan. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw ng matindi, na lumikha ng isang hindi maipaliwanag na shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang langit ay nagbago ng kulay at ang lupa ay kumalog. Ang buong planeta ay yumanig ng malakas at nagdulot ng malaking alikabok na pumasok sa ere. May isang malakas na pagsabog na nagdulot ng pagyanig sa nakalantad na bahagi ng tower at nagpakita ng maraming bitik dito. Ang epekto ng pagsabog ay nagdulot sa buong nakalantad na bahagi ng tower na gumuho at magkalat sa lahat ng direksyon. Pati ang bahaging nakatago sa ilalim ng lupa ay biglang gumuho at nagdulot ng isang malaking shockwave sa ilalim ng lupa. Para bang may mga Earth Dragon na gumagalaw sa ilalim ng lupa, at ang malalakas na alon ay nagumpisa. Nang gumuho ang tower, napilitang lumabas ang dosenang cultivators mula sa loob. Lahat sila ay mapotla at umubo ng dugo habang tinitingnan si Wang Lin nang may matinding takot sa kanilang mga mata. Ang mga nag-aaral sa paligid ay mabilis na umatras. Sobrang nagulat sila sa mga nangyari. Ito ay isang bagay na hindi pa nila naranasan sa kanilang buong buhay. Sa gitna ng gumuho na tower, ang mga damit ni Wang Lin ay dumampi sa hangin habang ang kanyang buhok ay damaloy sa hangin, ngunit ang katawan niya ay hindi gumalaw.
Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at kalmadong tiningnan ang paligid habang malamig na sinabi, "Sinaktan niyo ang aking alagad, at ngayon kayo ang nagsasabing lumabis ako. Kayong lahat ay mahihina." Mayroong isang dambuhalang skull na higit sa 10,000 talampakan ang laki. Dati itong tinakpan ng tower sa itaas nito, ngunit ngayon nawala na ito. Ang lahat ng nasa ibaba ay malinaw na nakita sa kanyang harapan. Sa kailaliman ng skull, may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilang pira-pirasong bato. Nakasuot siya ng isang itim na robe na may scorpion embroidery. Ang scorpion ay medyo kakaiba. Mayroon itong siyam na buntot. Mayroon din siyang marka ng alakdan sa pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit kumpara sa marka sa kanyang robe, ito ay kulang. Ang kanyang marka ng clan ay may 4 na buntot lamang. Ang 4 na buntot ng alakdan ay nakabitin, tinatakpan ang kanyang mukha at nagpapakita ng nakakatakot na itsura. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay mapotla at umubos siya ng dugo. Bigla siyang tumingala at ang mga mata niya ay nagpakita ng isang mabagsik na liwanag bago siya sumugod kay Wang Lin. Bagamat ang aking Dark Scorpion clan ay isang maliit na clan lamang, ito ay isa sa 372 na clans na kinikilala sa Fallen Land. Kung kikilos ka laban sa akin ngayon, makakagawa ka ng kaaway mula sa buong Fallen Land. Kung mangyari yun, tiyak na hindi ka pababayaan ng Emperor ng Fallen Land. Isang simpleng cultivator ng Second Heaven's Blight ang magtangkang magsalita ng ganito sa harapan ko. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at ang mga mata niya ay parang kidlat habang tinitingnan ng matandang lalaki. Kumidlat ang kanyang kanang mata at ang mundo ay agad na yumanig. Nagbago ng malaki ang ekspresyon ng matandang lalaki. Sa kanyang mga mata, parang nawala na ang ibang tao at pinalitan ito ng isang kidlat. Ang kidlat na ito ay bumaba mula sa langit at tumagos sa kanyang mga mata, diretso sa kanyang isipan. Kabanata 1373 Naglalagablab na apoy mutation crystal, 2. Ang isip ng matandang lalaki ay nanginig at ang kanyang mukha ay nagpakita ng higit pang sakit. Umapaw ang dugo mula sa kanyang bibig at mabilis na umatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Fourth Heaven's Blight. Ito ang kapangyarihan ng Fourth Heaven's Blight cultivation. Tadhana, paano ko napaaway ang isang matandang halimaw na tulad nito? Nang malapit nang umatras ang matandang lalaki, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kamay patungo sa kanya. Kaagad na napansin ng matandang lalaki ang orihinal na enerhiya na dumadaloy na parang baliw sa paligid niya. Parang ang orihinal na enerhiya ay bumuo ng isang hindi nakikitang kulungan at papalapit na mula sa lahat ng direksyon. May mga tunog ng pagputok na yumeko sa loob ng katawan ng matandang lalaki at isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan na parang ang lahat ng kanyang mga buto ay babagsak. Ang pakiramdam ng buhay at kamatayan ay bumalot sa kanyang katawan at hindi na siya naglakas loob pang umatras. May pakiramdam siyang kung siya ay mag-atras pa, tiyak na mamamatay siya. Sa oras na ito, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang kanyang clan mark, at ito ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Sa isang iglap, ang 4 na buntot na alakdan ay agad na lumipad at lumutang sa hangin. Lumaki ito hanggang sa 1,000 talampakan at pinatagos ang buntot nito at umatungal. Ang 1,000 talampakang alakdan ay sobrang mabagsik, at nang ito ay lumabas, naglabas ito ng isang hisang sound habang tina-target si Wang Lin. Ang matandang lalaki ay hindi pa rin sigurado habang ang kanyang kamay ay umabot patungo sa walang laman at kumakagat ang kanyang mga ngipin. Isang kumislap ng liwanag ang tumagos at daan-daang mga puppet ang nagmamadaling sumugod. Bawat puppet ay naglalabas ng aura ng yin at yang cultivator. Pagkatapos lumabas, agad nilang pinaikot si Wang Lin. Ang matandang lalaki ay may mabagsik na ekspresyon at agad na umatras pagkatapos sumigaw, "Lahat ng puppets, mag-explode para sa akin." Si Wang Lin ay nagpalabas ng isang pilyong ngiti at hindi pinansin ang alakdan at mga puppets. Ang mga ripples ay lumabas mula sa kanyang mga paa at siya ay nawala. Ang matandang lalaki ay mabilis na umatras, ngunit bigla siyang nanginig. Ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw mula sa walang laman na puwang sa likod niya at ang kanyang hintuturo ay hinipo ang noo ng matandang lalaki. Ang anino ng kamatayan ay pumuno sa puso ng matandang lalaki at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Nais niyang umiwas, ngunit ang agwat ng lakas ay hindi niya kayang talunin. Wala siyang magawa kundi panuurin habang ang daliri ay papalapit sa kanya. Hindi man siya nahawakan ng daliri, ngunit ang aura nito ay nagdulot ng isang malakas na pag-ugong sa loob ng katawan ng matandang lalaki. Bang! Ang katawan ng matandang lalaki ay gumalaw ng malakas at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nahulog mula sa kanyang katawan. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay lumutang doon at hindi naglakas loob na gumalaw. Ang takot sa kanyang mga mata ay labis at para siyang humihingi ng awa. Ang 4 na buntot na alakdan mark ay bumalik sa matandang lalaki at naging marka muli. Ang katawan niya ay itinapon pabalik at habang umuubo ng dugo, siya ay bumagsak sa lupa. Ang hintuturo ni Wang Lin ay nakatutok sa noo ng orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki habang mabagal niyang sinabi, "Tatakas ka pa ba?"
Ang aura lang mula sa dulo ng kanyang hintuturo ay sapat na para pilitin ang aking orihinal na kaluluwa na lumabas mula sa katawan ko at magdulot ng malubhang pinsala sa akin. Kung natamaan ako ng daliring iyon, tiyak na mamamatay ako agad. Ang taong ito ay hindi lamang sa Fourth Heaven's Blight. Ang matandang lalaki ay nanginginig at ikinukusot ang kanyang ulo. Halos mawalan siya ng ulirat, at ang kapangyarihan ng daliring iyon ay nagpapabagsak sa kanya sa bawat kagustuhang maglaban. Hindi pa nga tinamaan ang kanyang noo ngunit sobrang takot na ang dulot nito. Simula ngayon, ang iyong Dark Scorpion Clan ay magiging akin at susunod sa lahat ng aking utos. Kung hindi, tatapusin ko ang buong clan ninyo. Inalis ni Wang Lin ang hintuturo at malamig na tiningnan ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nanginginig at tumango. Bumulong siya, ang Fallen Land ay laging sumusunod sa malakas. Ang pagkakaroon ng isang malakas na master tulad mo ay isang magandang kapalaran para sa aming Dark Scorpion Clan. Ang lahat ng 176 na kasapi ng aming Dark Scorpion Clan ay susunod sa master. Walang sino man ang magtatangkang lumabag. Itinapon ni Zong Big Red ang kanyang mga mata at mabilis na nagsabi, Master, hindi mo dapat basta-basta paniwalaan ang kanilang mga salita. Pwede nilang ipahayag ang isang sumpa gamit ang kanilang clan marks. Kung nilabag nila ang sumpa, mawawala ang buong Dark Scorpion Clan. Nang marinig ng matandang lalaki ang mga salita ni Zong Big Red, siya ay nanginig at tiningnan si Zong Big Red ng may masamang mata. Ngunit ang masamang tingin na iyon ay mabilis na nawala at lumabas ang isang mapait na ekspresyon at tumango. Sige, gagawin ko ang isang clan oath na ikaw ay magiging aming master. Kung magtataksil kami sa iyo, mamamatay kami ng walang libingan. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang clan mark ay nagbigay ng isang ghostly light. Ang 4 na buntot na alakdan ay tila nasa matinding sakit at naglabas ng isang walang tunog na ungol. Mabilis na nawala ang liwanag at isang tatak ang dahan-daang lumitaw sa alakdan. Ang mga kasapi ng Dark Scorpion Clan na nakapaligid ay pinalaya ni Wang Lin. Saksi sila sa lahat ng nangyari, kabilang na ang tinatawag na Young Master. Takot ang Bamalot sa kanilang mga mata. Nagmumuni-muni, ginawa nilang lahat ang sumpa gamit ang kanilang clan marks. Dahil dito, ang Dark Scorpion Clan ay naging unang Ancient Star System Clan na nasakop ni Wang Lin. Ang kuweba ni Wang Lin ay naging banal na lugar ng Dark Scorpion Clan. Gamit ang spell ng Dark Scorpion Clan, ginawang disyertong lugar ang paligid ng kuweba. Ito ang magiging bagong tahanan ng Dark Scorpion Clan. Matapos makita ng matandang lalaki na si Zhang ang lakas ni Wang Lin, ang kanyang isip ay napansin. Nakapagpasya siya na tapat niyang susundan si Zong Big Red. Samantala, si Zong Big Red ay naging masigla, dahil nagagawa niyang pamunuan ng Dark Scorpion Clan gamit ang kanyang Soul Formation Cultivation. Mayroong 372 na maliliit na clan sa Fallen Land. Ang aming Dark Scorpion Clan ay nasa pinakamababa. Kami lang ang may kontrol sa isang halos abandonadong planeta at kakaunti ang aming miyembro. Ang Ancient Star System ay may Sovereign Council, habang ang Fallen Land ay pinamumunuan ng Fallen Council. May kabuuang 13 Fallen Elders na namumuno sa Fallen Land. Tungkol naman sa Great Emperor ng Fallen Land, siya ang kumokontrol sa Fallen Council. Masyado siyang misteryoso, at ang sabi-sabi ay siya ay isang third step cultivator, kaya hindi kinokontrol ng Sovereign Council ang lugar na ito. Ang mga elder ng Fallen Council ay hindi nakatakda. Bawat 100 taon, pwedeng haminin, at ang mananalo ay magiging bagong elder. Ayon sa mga balita, ang Sovereign Council ay lihim na nagpadala ng maraming tao dito upang agawin ang isang pwesto ng elder. Ngunit wala ni isa ang nagtagumpay at lahat sila ay namatay sa hindi maipaliwanag na paraan habang hinahamon ang pwesto. Kung hindi mo balak maging isang Fallen Elder, wala ka dapat ikabahala tungkol sa iyong buhay. Ang matandang lalaki mula sa Dark Scorpion Clan ay tinitingnan si Wang Lin. Sa oras na ito, siya ay magalang na nakatayo sa kuweba ni Wang Lin at ibinubulgar kay Wang Lin ang lahat ng kanyang nalalaman. Tungkol sa puppet, ito ay maaaring mabili lamang mula sa mga cultivation planets na kontrolado ng isang Fallen Elder. Pati na rin ang mga puppet sa aming Dark Scorpion Clan ay nabili mula doon. Ngunit, ang mas mataas na cultivation level ng puppet, mas mahirap itong bilhin. Hindi kayang bilhin ng karaniwang cultivator, tanging mga clan sa Fallen Land lang ang may karapatang bumili nito. Sabi-sabi ay ang pamamaraan ng paggawa ng mga puppets ay ipinasa ng Great Emperor. Tungkol sa pamamaraan ng paggawa nito, tanging ang 13 elders lang ang nakakaalam. Sa lahat ng puppets sa Dark Scorpion Clan, ang pinakamakapangyarihan ay isang Nirvana Cleanser puppet, na nagkakahalaga ng isang langit ng kayamanan. Kung ilalabas ito mula sa Fallen Land, maaaring ipalit ito sa maraming mga yaman at gamot. Nang magsalita ang matandang lalaki, hinaplos niya ang kanyang clan mark. May isang kumislap ng liwanag at isang puppet na may itsura ng isang middle-aged man ang lumitaw.
Ang puppet na ito ay may manhid na ekspresyon, at sa isang sulyap ay mukhang isang tunay na tao. Ngunit sa masusing pagtingin, makikita na wala itong buhay at puno ng mga silk, kaya't hindi mo makikita ang loob nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at maingat na tiningnan ng puppet. Matapos magmuni-muni, mabagal niyang tinanong, mayroon bang Nirvana Shatterer puppet sa Fallen Land? Ang matandang lalaki ay nag-atubili saglit, at pagkatapos ng matagal na panahon, bumulong siya, meron. Ang isip ni Wang Lin ay nanginig, ngunit nanatili siyang kalmado at mabagal na nagsabi, oh. Meron bang Heaven's Blight puppets? Ang matandang lalaki ay nag-isip ng mas matagal at nagsabi, hindi ko po sigurado, pero may mga taong nagsabi na nakita nila ang Heaven's Blight puppets, hindi ko lang po alam kung totoo ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag. Hindi niya inasahan na makakita ng ganitong hindi kapanipaniwala sa Fallen Land. Ang isang Heaven's Blight puppet ay talagang nakakagulat. Kung may mga Heaven's Blight cultivators, baka may mga third step puppets. Hindi na tinanong pa ni Wang Lin ang bagay na ito dahil sobrang kabaliwan na at hindi niya kayang paniwalaan ito. Sandali pa, tinanong ni Wang Lin, ano ang impluwensya ng Fire Sparrow clan dito? Ang Fire Sparrow clan ay isa sa malalaking clan sa Ancient Star System, at nagpadala sila ng mga tao dito sa nakaraang mga taon. May ilang daan silang mga tao. Bagamat kilala ang lahat na ipinadala sila ng Fire Sparrow clan, hindi sila nakikialam sa pakikibaka sa mga elder, kaya't nananatili silang ligtas. Nakipagkaibigan sila sa iba't ibang mga clan at nakikilahok sa kalakalan ng puppets. Lihim nilang kinokolekta ang Blazing Fire Mutation Crystals, at paminsan-minsan ay ipinapadala nila ang mga ito pabalik sa Fire Sparrow clan. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Blazing Fire Mutation Crystals. Isa itong bagay na tanging sa Fallen Land lang matatagpuan. Sabi-sabi, ito ay dinala ng Great Emperor at ginagamit na material sa paggawa ng puppets. Ngunit sobrang bihirang makuha, ako, may maliit na piraso nito at mayaalok ko ito kay Master. Ang matandang lalaki ay nag-atubili bago naglabas ng isang puting sandstone na kasing laki lang ng isang butil ng bigas. Kinuha ni Wang Lin ang puting sandstone at maingat na tiningnan ito. Ang mga mata niya ay mabilis na lumiit ngunit mabilis ding bumalik sa normal. Pwede na kayong umalis. Kolektahin ang lahat ng balita tungkol sa Fire Sparrow clan at i-report ito sa akin ng detalyado. Iniluwal ni Wang Lin ang kanyang kamay at mabilis na umalis ang matandang lalaki. Nang makalabas siya, nagsara ang pinto ng kuweba at si Wang Lin ay naglagay ng mga limitasyon. Agad siyang tumingin sa puting sandstone sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay lalong kumislap at nagkaroon ng konting pagkabigla. Blazing Fire Mutation Crystal, kaya pala tinawag itong Blazing Fire Mutation Crystal. Noon, sinabi ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor na ang Four Divine Sect ay nagmula sa Ancient Star System at pumasok sa Inner Realm, totoo nga ito. Ang Blazing Fire Mutation Crystal ay dinala ng misteryosong Emperor ng Fallen Land, pero bakit ito narito? Maliban kung, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagpakita ng hindi may kontrol na kasiyahan. Kabanata 1374 Pagdating ni Master Simo. Agad na nang kinuha ng matandang lalaki ang Blazing Fire Mutation Crystal, nakilala ito ni Wang Lin. Nakita na ni Wang Lin ito dati at naglaan pa ng ilang taon upang magpagaling gamit ito. Sa Alliance Star System, malalim sa naglalagablab na espasyo ng Vermilion Bird Divine Sect, may lumulutang na malaking puting bato. Dito nag-ensayo ang matandang Divine Emperor. Ang Blazing Fire Mutated Crystal mula sa Fallen Land ay eksaktong kapareho ng puting bato na iyon. Baka ba may kaugnayan ng Great Emperor sa Vermilion Bird Sect, hindi ganoon kalaki ang pagpapahalaga ni Wang Lin sa Vermilion Bird Sect. Ngunit may utang na loob siya sa matandang Vermilion Bird Divine Emperor, isang kabutihang hindi kayang kalimutan ni Wang Lin. Ang espiritu ng matandang Divine Emperor at ang kanyang libu-libong taon ng tahimik na dedikasyon ay nagbigay ng respeto kay Wang Lin. Sa mga mata ni Wang Lin, ang matandang Divine Emperor ay katulad ng Lord ng Sealed Realm. Ang tanging pagkakaiba lamang ay ang isa ay nagbabantay sa Four Divine Sect, samantalang ang isa naman ay nagbabantay sa buong Inner Realm. Ang nagpasaya kay Wang Lin ay ang mga sinabi ng matandang Divine Emperor. Ang pangalan ko ay Lu Yun, ipinanganak ako sa sinaunang mundo ng mga chi refiner. Naging alchemy boy ako ng ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird Divine Emperor. Nagpapasalamat ako sa ika-4 na Vermilion Bird Divine Emperor dahil hindi niya ako iniwan at tinuruan ako ng chi cultivation. Sa edad na 1327, nakamtan ko ang ilang tagumpay bilang isang chi refiner. Sumunod ako sa Divine Emperor at nasaksihan ng kaluwalhatian ng Vermilion Bird Divine Sect. Sa edad na 11,463, sinalakay kami ng Tato clan mula sa labas at yumanig sa buong mundo. Tumulong ang Vermilion Bird Divine Sect sa Celestial Realm laban sa Tato clan. Pagkatapos, umalis ang ika-4 na Vermilion Bird Divine Emperor kasama ang 3 Divine Emperors upang magtungo sa labas ng mundo.
Bago sila umalis, ako ang itinalaga bilang ikalimang Vermilion Bird Divine Emperor. Nakatutok pa rin ang mata ni Wang Lin sa maliit na Blazing Fire Mutation Crystal at kumislap ang kanyang mga mata. Sinabi ng matandang Divine Emperor na ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird Divine Emperor ay nagpunta sa Outer Realm kasama ang 3 Divine Emperors at pagkatapos ay hindi na sila nakatanggap ng balita mula sa kanila. Ang Fallen Land ay may taglay na kasapi mula sa Vermilion Bird Divine Sect, baka nga ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird Divine Emperor ay pumunta sa Fallen Land noon. Sa pagtingin sa oras, mukhang hindi tama, pinigilan ni Wang Lin ang kanyang unang excitement at nagsimulang mag-isip. Pagkatapos ng matagal na oras, hindi pa rin siya sigurado at nagbigkas ng isang malalim na buntong hininga. Maalaman ko rin ito balang araw. Hindi ko inasahan na ang ganitong lihim ay matatagpuan dito sa Fallen Land, kung ang lugar na ito ay talagang may kaugnayan sa ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird Divine Emperor, baka dito ko matamo ang aking ika-4 na paggising. Pagkatapos, ang aking apoy ay magiging ethereal fire na kayang magsimula ng apoy ng galit sa aking mga kaaway at sunugin sila hanggang sa maging abo. Pag nangyari yun, kahit na hindi pa kumpleto ang aking fire essence, ito ay magiging kasing laki ng langit at lupa kumpara sa aking kasalukuyang apoy. Dati, hindi ko nakita ng malinaw ang kristal na ito, pero ngayon, pagkatapos ng aking ikatlong paggising, magagawa kong magpaglabas ng isang malupit na puwersa mula sa kristal na ito na kayang sirain ang langit. Hinampes ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at inilagay ang kristal sa kanyang storage space. Mayroon ding isang estatwa ng bato sa kanyang storage space. Ito ang estatwa ng katawan ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor. Pinanatili nito ang posisyon ng kanyang daliri na nakaturo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang divine sense ay dumaan sa estatwa ng bato. Pagkatapos magmuni-muni ng kaunti, lumipat ang kanyang mga mata sa puppet. Ang puppet ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, nakatayo ito ng hindi kumikilos at may blankong ekspresyon. Naglabas si Wang Lin ng kanyang divine sense at pinalibutan ng puppet. Ang kanyang divine sense ay naging maraming maliliit na karayom na dumaan sa katawan ng puppet. Dahan-daang pumasok ang divine sense ni Wang Lin inch by inch habang sinubukan niyang tuklasin ang lihim ng puppet. Habang tumatagal ang oras, naging seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang puppet ay walang laman na laman o dugo, kundi binubuo ito ng isang kakaibang kristal. Ang kristal na ito ay malambot at maliit. Ang mga buto naman nito ay gawa rin sa kristal, ngunit ang kristal na ito ay sobrang tigas at naglalabas ng malakas na origin energy. May isang malambot na layer ng liwanag sa loob ng puppet, at ito ay labis na matibay. Nang subukan ni Wang Lin na pumasok, tinanggihan siya. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at ginamit ang buong divine sense upang sumugod sa puppet at tumama sa layer ng proteksyon. Isang malakas na pagsabog ang narinig at kumilos ang katawan ng puppet. Biglang tumayo si Wang Lin. Kaya niyang sirain ang puppet gamit ang kanyang divine sense, ngunit hindi niya mabangga ang proteksyon na iyon. Sa sandaling iyon, kung hindi siya mabilis na nag-alis ng kanyang divine sense, ang layer ng liwanag ay tiyak na sisirain ang lahat ng mga lihim sa loob nito at hindi papayag na makita ng iba. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at naging seryoso ang ekspresyon niya habang nag-iisip. Interesante ang puppet na ito, inabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumipad ang puppet patungo sa kanya, huminto sa 3 pulgada mula sa kanyang kamay. Pinayagan ito ni Wang Lin na madaling ipatong ang kanyang kamay sa dibdib ng puppet. Lumabas muli ang kanyang divine sense at dumaan sa kanyang kanang kamay. Papalapit na sana itong pumasok sa puppet nang biglang nayanig ang katawan ni Wang Lin at nagbigay siya ng isang tunog ng pagkabigla. May mga meridian sa loob ng puppet na ito. Dahil malapit siya sa puppet at nahawakan ito, napansin ni Wang Lin ang isang bagay na hindi niya dati pinansin. Nakita niya ang halos ganap na natatagong mga meridian na tuyo at mahirap matukoy sa katawan ng puppet. Ito. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at huminga siya ng malalim. Pinagmasdan niya ito ng mas mabuti at nagulat siya. Hindi ito isang puppet, kundi isang cultivator. Ang puppet na ito ay ginawa mula sa pagpapapino ng isang cultivator gamit ang isang hindi kilalang paraan. Tahimik na tinitigan ni Wang Lin ang puppet. Ang puppet ay may blankong ekspresyon. Ang mga mata nito ay hollow at walang anumang palatandaan ng buhay o katalinuhan. Ang kristal na pumapalit sa laman at dugo ng puppet, pakiramdam ko ito ay pamilyar, parang nakita ko na ito dati, nag-isip si Wang Lin ng kaunti bago kumislap ang kanyang mga mata sa desisyon. Ang lihim ng puppet na ito ay nakatago sa layer ng proteksyon. Tanging sa loob lang nito ko makikita ang lihim. Kumilos ang divine sense ni Wang Lin at kumislap ang thunder tattoo sa kanyang kanang mata bago lumabas. Ang buong kuweba ay nabalot ng kidlat, at habang isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw, ang kidlat ay kumalat. Kumalat ang kidlat mula sa loob ng kuweba, at nagdulot ito ng pagpapawi sa mga miyembro ng Dark Scorpion Clan, na napatingin sa kuweba. Ang pagpapagana ng thunder tattoo ay nagpalakas kay Wang Lin. Pati ang kanyang divine sense ay parang isang bagyong kidlat, at sumugod ito sa layer ng proteksyon sa loob ng puppet.
Nang magbanggaan ang kanyang divine sense at ang proteksyon, isang malakas na tunog ng kulog ang narinig at ang liwanag ay nagsimulang mag-collapse dahil hindi nito kayang tiisin ang divine sense. Ngunit kasabay nito, nagsimula ring mag-collapse ang loob, hindi pinapayagan ng sinuman na makita ang lihim sa loob nito. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Wang Lin at sumigaw siya, "Tigil!" Sa isang salita, tumigil ang galaw ng kalangitan, at tumigil din ang lahat sa loob ng puppet. Ngunit ang liwanag ay tumigil lamang ng sandali bago bumalik sa normal at nag-collapse. Ang puppet na tumigil ay nag-collapse kasama nito. Ang puppet ay sumabog at ang shockwave ay kumalat sa bundok, na nagdulot ng isang malakas na tunog ng kulog. Ang bundok ay yumanig at maraming lupa ang nahulog mula dito. Kung hindi dahil sa mga limitasyon na inilagay ni Wang Lin, ang bundok ay magiging isang patag na guho at pati na rin ang planeta ay yayanig ng mabangis. Ang mga cultivator mula sa Dark Scorpion Clan ay natakot at tumingin sa kuweba. Ang matandang lalaki ay nagpakita ng mapait na ngiti. Nararamdaman niyang may pamilyar na aura mula sa shockwave, kaya't alam niyang malamang na ang puppet ay nawasak. Punong-puno ng alikabok ang kuweba, ngunit unti-unting nasettle ito. Si Wang Lin ay nakatayo doon na kumikislap ang mga mata. Kahit na ang stop spell ay huminto lamang sa collapse ng isang sandali, ito ay nagbigay daan sa kanya upang makita ang lihim sa loob. Nakita niyang may floating na origin soul sa loob. Ang origin soul ay eksaktong kapareho ng puppet. Ang pagtuklas na ito ay nagpapatibay kay Wang Lin na ang puppet ay isang cultivator. Sa sandaling nag-collapse ang puppet, ang mga particle na pumalit sa laman at dugo ay nag-shatter. Parang tinamaan siya ng kidlat, at naalala niya kung bakit pamilyar ang hitsura ng mga ito. Sa Demon Spirit Land, nakita niya ang pira-pirasong ulo ng isang ancient god. May mga kristal na particle na naiwan sa sugat, at ito ay kahawig na kahawig ng mga particle na ito. Mayroon pa siyang maliit na bote na naglalaman ng mga particles na nakuha mula sa sugat sa ulo ng ancient god. Mabilis na nakaramdam si Wang Lin ng ilang pahiwatig, ngunit magulo at mahirap pagdugtungin ang mga ito. Great Emperor ng Fallen Land, sino kaya ang taong ito? Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang ang pinto ng kuweba ay bumukas at lumabas siya. Scorpion Elder, ipakita mo ang daan patungo sa pinakamalapit na cultivation planet na may Fallen Elder. Agad na tumango ang matandang lalaki mula sa Dark Scorpion Clan at nagbigay daan. Sa puntong ito, nagkaroon ng ripple sa espasyo sa labas ng Fallen Land at isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang lumabas. Siya ang taong tumutugis kay Wang Lin, si Master Simo. Ang kanyang mga mata ay malungkot at may kakaibang liwanag na tumingin sa bituin na hindi kontrolado ng Sovereign Council. Ang Grandmaster Yunluo ay nag-divine na siya ay nagtatago sa Fallen Land. Ang lugar na ito ay sobrang magulo, kaya't kailangan ko mag-ingat. Mabuti na lang at nakapunta na ako dito dati at nailigtas ang ikasyam na Fallen Elder, ang pinuno ng Armored Dragon Clan. Pinautang ko ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't wala akong magiging problema. Habang nag-iisip si Master Simo, sumugod siya patungo sa Fallen Land. Kailangan ko siyang mahanap agad, anuman ang panganib, at suriin ang kanyang kaluluwa upang malaman ang lihim ng pagpapalit ng Void Gate ng walang Just Flames. Kabanata 1375 Unang pagkikita sa Fire Sparrow. Master, ang pinakamalapit na Fallen Elder ay ang ikasyam na Elder at pati na rin ang pinuno ng Armored Dragon Clan. Marami silang mga cultivator at magulo ang lugar, sabi ng matandang lalaki mula sa Dark Scorpion Clan habang naglalakad sila. Habang nasa daan, bihirang magsalita si Wang Lin habang mabilis silang lumilipad sa buong Star Domain. Ang isipan ni Wang Lin ay puno pa rin ng mga nakita niya sa loob ng puppet. Para bang nakakuha siya ng ilang pangunawa, ngunit may isang ulap ng fog na pumipigil sa kanya para malinawan ito ng buo. Bagaman ang Armored Dragon Clan ay isang maliit na clan lang, mayroon silang higit sa 1,000 miyembro. Ang pinuno ng clan ay nasa ika-4 na Heaven's Blight, at kapag ginamit niya ang Dragon Armor spell ng kanyang clan, walang ordinaryong cultivator ang makakabasag sa kanyang proteksyon. Kilala rin ang ikasyam na Elder sa Fallen Council, at ang maliit na clan tulad ng Dark Scorpion Clan namin ay hindi magtatangkang magpakita ng kawalang galang sa kanila. Ipinahayag ng Dark Scorpion Elder kay Wang Lin ang lahat ng alam niya tungkol sa Armored Dragon Clan. Pagkalipas ng matagal na oras, dahan-daang nagsalita si Wang Lin, mayroon bang nagbebenta ng Blazing Fire Mutation Crystal sa pangunahing planeta ng Armored Dragon Clan? Agad na sumagot ang Dark Scorpion Elder, meron, pero ang Fire Sparrow Clan ay nagsimulang mangolekta ng mga ito ng sobra. Kapag lumabas ito, handa silang bilhin ito kahit anong halaga, kaya mahirap makipagkompetensya sa kanila. Ang pagbili ng mga crystals at puppets ay nangangailangan kaming pumunta sa Trade Pavilion sa pangunahing planeta ng Armored Dragon Clan. Ang dalawa ay malalakas na cultivator na lumilipad ng buong bilis. Ilang oras lang ang lumipas bago nila nadaanan ang buong Star Domain at lumayo mula sa Dark Scorpion Clan. Bago si Wang Lin ay isang berde at mayaman sa espiritual na enerhiya na planeta ng cultivation.
Ang planetang ito ay puno ng berdeng kulay at naglalabas ng matinding buhay, puno rin ng espiritual na enerhiya, mas maganda pa kaysa sa Dark Scorpion Clan. Paglapit nila, tatlong sinag ng liwanag ang sumalubong sa kanila. Isang matandang lalaki ang nasa isa sa mga sinag, nakasuot ng berdeng damit. Nakangiti siya at iniabot ang kamay. Inasahan ng elder na darating ang patriarch ng Dark Scorpion Clan, kaya inutusan niya kami na maghintay. Dark Scorpion Patriarch, mangyaring sundan kami. Ang dalawa pang tao sa likod ng matandang lalaki ay parehong nag-clasp ng kamay at lubos na magalang. Ang Dark Scorpion Clan ay isa pa rin sa 372 clans. Bagaman hindi isang fallen elder, ang patriarch ng clan ay hindi isang ordinaryong miyembro na pwedeng baliwalain. Nag-smile at tumango ang Dark Scorpion Patriarch. Pinayagan niyang maglakad si Wang Lin bago siya sumunod. Pinangunahan sila ng tatlong tao mula sa Armored Dragon Clan patungo sa planeta. Nang makita ng tatlong tao mula sa Armored Dragon Clan ang pag-uugali ng Dark Scorpion Patriarch, nagulat sila. Kumislap ang mga mata ng matandang lalaki at maingat na tiningnan si Wang Lin. Bagaman hindi niya napansin ang anumang kakaiba, nagsimula siyang magbigay ng higit na pansin. Upang magpakita ng ganitong kabaitan ng Dark Scorpion Patriarch, hindi dapat maliitin ang taong ito. Ang lahat ay naging sinag ng liwanag at lumapit sa planeta. Habang malapit na silang pumasok sa atmosphere, napansin ni Wang Lin ang isang bagay at nagkunwaring magpalingga-lingga pabalik. May mga ripple sa espasyo at isang kalagitnaang lalaki ang lumabas. Tiningnan ng kalagitnaang lalaki si Wang Lin at ngumiti ng malupit. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, parang hindi niya ito pinapansin, at nagbalik siya ng tingin. Sinundan nila ang grupo papasok sa atmosphere at nawala na. Mabilis na dumaan si Wang Lin sa atmosphere at ang kanyang puso ay naging malungkot. Tiningnan siya ng kalagitnaang lalaki, kaya't nagising ang kanyang pag-iingat, kaya't lumingon siya. Ito agad nagdulot ng kalungkutan sa kanyang damdamin. Nakita niya ang taong iyon ng sandali noon. Isa siya sa mga cultivator na nasa ikatlong hakbang na hinahabol si Trosen nang una siyang pumasok sa Ancient Star System. Nang makita niyang muli ang taong iyon, agad niyang natukoy na hindi siya mula sa Fallen Land, kundi mula sa Ancient Star System. Para sa isang cultivator sa ikatlong hakbang na pumunta dito ngayon, hindi na kailangang hulaan ang layunin niya. Alam ni Wang Lin kung bakit siya narito. Sigurado akong dumating siya upang patayin ako, ngunit malamang hindi siya dumating sa kanyang orihinal na katawan. Kung hindi sana siya magkakaroon ng aura ng isang cultivator na nasa ikalimang Heaven's Blight, syempre, maaari niyang itago ang kanyang cultivation, mukhang natatakot din siya sa lugar na ito. Kung hindi, matagal na siyang umatake. Napakabilis ng Sovereign Council, ikalimang Heaven's Blight, kumislap ang mga mata ni Wang Lin na puno ng kagustuhang makipaglaban, habang nagsimulang magpakita ng ngisi at dumaan sa atmosphere ng planeta. Sa labas ng planeta ng Armored Dragon Clan, inalis ni Master Simo ang kanyang tingin at ngumiti. Hindi niya inisip na makikita ang hinahanap niyang tao sa mismong oras ng kanyang pagdating. Ang hitsura at aura ng kanyang target ay naitala na ni Grandmaster Yun Luo, kaya't agad niyang nakilala si Wang Lin. Sana hindi ako kumilos dito, kung hindi ay magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Masama kung maakit ang Great Emperor, ngunit kung siya ay nasa isang planeta, mahihirapan siyang makatakas. Kailangan ko lang maghanap ng tamang dahilan upang mahuli siya. Ngumiti si Master Simo at kumislap ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng malayo. Isang anino ang lumipad mula sa malayo, kasabay ng malakas na halakhak. Isang matandang lalaki na may puting buhok at suot na asul na balabal ang lumipad mula sa planeta ng Armored Dragon Clan. Senior Simo, hindi tayo nagkita ng matagal, at mukhang maganda ka pa rin. Malakas na tumawa ang matandang lalaki at ang energy ng pinagmulan ay bumalot sa kanyang katawan. Nagbigay siya ng aura ng isang cultivator na nasa ika-4 na Heaven's Blight. Nagtawa si Master Simo at nag-clasp ng kamay. Fellow cultivator son, ilang daang taon na mula noong huling magkita tayo. Pasensya na't muling manggugulo. Paano magiging istorbo ang pagdating ng senior? Matagal na tayong magkakilala. Kung hindi dahil sa gabay ni Senior Simo, baka patay na ako sa ikatlong Heaven's Blight. Senior Simo, mangyaring sundan ako sa aking yungib. Tumawa ang matandang lalaki. Siya ang ika-9 na Fallen Elder, at hindi siya masyadong abala sa mundong bagay. Nasa closed door cultivation siya nang matanggap ang mensahe ni Master Simo, kaya agad siyang lumabas. Nag-uusap ang dalawa habang papunta sila sa planeta, at ang kanilang mga anyo ay unti-unting naglaho. Pagpasok ni Wang Lin at ng Dark Scorpion Patriarch sa planeta, ang tatlong miyembro ng Armored Dragon Clan ay magalang na umalis. Pagkatapos nilang umalis, pinangunahan ng Dark Scorpion Patriarch si Wang Lin patungo sa isang syudad sa silangang bahagi ng planeta. Bumulong ang Dark Scorpion Patriarch, Master, kung nais mong bumili ng puppets o blazing fire mutation crystals, kailangan mong pumunta sa silangang syudad. Doon may tindahan na kontrolado ng Armored Dragon Clan.
Kung hindi ako pupunta sa isang malaking auction, doon ko palaging pinupuntahan. Tumanggo si Wang Lin, ngunit lumabas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang puso. Nais sana niyang bumili ng mga high-rank na puppet upang pag-aralan, at kung makakita siya ng mga Blazing Fire Mutation Crystals, bibili rin siya. Makakatulong ang mga crystals na ito sa kanyang ika-4 na awakening. Kung marami siyang ma-absorb, malaking tulong ito sa kanya. Bukod dito, ang pagkuha ng mga crystals na ito ay may kaugnayan sa kung paano niya makukuha ang essence ng Fire Sparrow Clan. Ngunit pagkatapos makita si Master Simo, nagbago ang kanyang isip. Dahil pinursage siya ng kalaban hanggang dito, mahirap na makaligtas. Ngunit hindi nagbabalak si Wang Lin na tumakas. Plano niyang lumaban dito. Ang taong humahabol sa akin ay hindi umatake dahil may mga alalahanin. Sigurado akong nagpunta siya rito para maghanap ng dahilan upang patayin ako, dahil may kinikimkim siyang takot. Mabuti na lang iyon, at dahil ipinapakita lamang niya ang cultivation ng ika-5 Heaven's Blight, malinaw na hindi siya nais magpakita bilang isang third-step cultivator, o baka naman avatar lang niya ito. Kung avatar nga ito na humahabol sa akin, hayaan ko na lang na mamatay ang avatar bilang isang halimbawa. Bagaman avatar lang ito, kailangan ko pa rin maghanda. Pagkatapos ng lahat, hindi madali ang kalabanin ng isang cultivator sa ika-5 Heaven's Blight, at bagaman buo ang Thunder Essence ko, kailangan ko pa rin mag-ingat. Malupit ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang malaman kung saan pupunta, hinawakan niya ang matandang lalaki at pabilisin ang takbo. Nag-transform sila bilang isang sinag ng liwanag na tumulak patungo sa syudad. Ipinatong ni Wang Lin ang matandang lalaki at sinabi, "Bilisan mo, magtungo na tayo." Nakita ng matandang lalaki ang intensyon ng pagpatay mula kay Wang Lin, kaya't nag-iba ang kanyang isip. Mabilis niyang pinangunahan si Wang Lin patungo sa syudad at mabilis nilang narating ang isang malaking pavilion. Ang pavilion ay mukhang napakayulang at pagpasok nila, isang tao ang lumabas. Isang babae na nasa mga 30 ang itsura. Nang lumabas siya, isang amoy ng pabango ang sumalubong sa kanila. "Oh, hindi ba't si Lord Dark Scorpion? Hindi ba't dumaan ka lang dito mga ilang buwan na ang nakakaraan? Baka naman nalaman mo na may mga bagong yaman akong nakuha at dumaan ka upang tingnan." Ang malambing na tinig ng babae at ngumiti siya ng kaakit-akit. Tiningnan ng babae si Wang Lin at napansin ang isang pagkakataon ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Ngumiti ang Dark Scorpion Patriarch at nag-clasp ng kamay. "Dumaan lang kami yung isang fellow cultivator." Ang babae ay ngumiti at masusing tiningnan si Wang Lin. Lumapit siya at sinabi, "Fellow cultivator, mangyaring sundan mo ako sa taas. Kung kailangan mo ng kahit ano, huwag mag-atubiling itanong." Nanatili ang kalmadong ekspresyon ni Wang Lin at bahagyang nag-clasp ng kamay bago sumunod sa babae sa taas. Ang pangalawang palapag ay hindi gaanong malaki, may ilang mga magagarbong upuan lamang. Umupo si Wang Lin at tiningnan ng babae. Tumayo ang Dark Scorpion Patriarch sa likuran ni Wang Lin at hindi umupo. Nang makita ito ng babae, kumislap ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na maingat na itinago. Yumuko siya at malambing na nagsabi, "Iniisip ko kung ano ang kailangan ng fellow cultivator. Blazing Fire Mutation Crystals." Mabangong sinabi ni Wang Lin habang ang kanyang tingin ay lumihis mula sa babae patungo sa pintuan ng pangalawang palapag. Nagkaroon ng kislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Ang matandang lalaking ito ay gusto rin ng Blazing Fire Mutation Crystals. Nang magsalita si Wang Lin, isang malamig na tinig ang nagmula sa pintuan ng pangalawang palapag. Hindi nagtagal, isang tao ang lumabas. Ang taong ito ay nakasuot ng nag-aalab na pulang balabal at may magulong puting buhok. Ngunit parang may dagat ng apoy sa loob ng kanyang katawan, at agad tumaas ang temperatura sa paligid. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, may naiwan na bakas ng apoy, ngunit hindi nito sinusunog ang hagdan. Ang apoy ay parang nasusunog sa hangin at unti-unting nawawala. May marka ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang apoy ay buhay na buhay at parang tunay na nasusunog. Nang makarating siya sa pangalawang palapag, ang kanyang tingin ay tumama sa mata ni Wang Lin. "Cultivator, hayaan mong kunin ko ang Blazing Fire Mutation Crystals." Ngumiti si Wang Lin. Kabanata 1376 Maglakas loob ka bang lumaban? 1. Third Heaven's Blight. Pareho sa loob ng realm at sa labas ng realm, ang isang cultivator na nasa Third Heaven's Blight ay isang makapangyarihang tao na walang sinuman ang magtatangkang mang-away. Sila ay may mataas na katayuan at malalaking kapangyarihan. Sa loob ng realm, kung ang isang sekta sa rank 8 na rehiyon ng Cloud Sea ay may isang Third Heaven's Blight na cultivator, magiging sekta ito sa tuktok. Pati na rin ang rank 9 na rehiyon ay hindi maraming Third Heaven's Blight na cultivators. Ang kapangyarihan ng Inner Realm ay malayo sa pagiging katulad ng Outer Realm. Ang matandang lalaking lumitaw sa harap ni Wang Lin ay isang Third Heaven's Blight na cultivator. Ang Fire Sparrow Clan ay isa sa mga pinakamataas na clan sa Ancient Star System.
May kakayahan silang magpadala ng isang Third Heaven's Blight na cultivator upang maging leader ng Fire Sparrow Clan sa Fallen Land. Matagal nang napansin ni Wang Lin ang aura ng Fire Sparrow Clan bago pumasok. Hindi siya nagulat sa paglitaw ng matandang lalaking ito. Pagkatapos makita ang Fire Sparrow Clan sa Fallen Land, ngumiti si Wang Lin. Pumasok ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan sa pangalawang palapag at umupo ng basta-basta. Ang kanyang mga mata ay kumislap at nagsimula siyang magmasid kay Wang Lin. Bagamat mukhang kalmado siya, labis siyang alerto. Tinutukoy niya kung ano ang cultivation level ng Dark Scorpion Patriarch. Ngunit kahit siya, hindi karapat-dapat na umupo at nakatayo lamang na parang tagasunod. Dahil dito, naging misteryoso si Wang Lin sa mata ng matandang lalaki. Bukod pa rito, ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya makita ang cultivation ni Wang Lin. Kahit gaano pa kalawak ang kanyang divine sense, hindi niya naramdaman ang anumang aura ng cultivation kay Wang Lin, at lalong hindi niya matutukoy kung anong clan si Wang Lin. Ang mga tao mula sa Ancient Star System ay hindi palaging may mga marka sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang ilang malalakas na cultivator ay kayang itago ang kanilang marka ng clan, kaya hindi ito matutukoy ng iba. Nais mo bang hayaang kunin ko ang Blazing Fire Mutation Crystals? Nagpakita si Wang Lin ng isang ngiti na hindi ngiti habang tinitingnan ng matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan. Nang inig ang isipan ng matanda. Halos makaramdam siya ng takot habang nakaharap kay Wang Lin. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, ipinatong niya ang kanyang mga kamay. Malaki ang gamit ng Blazing Fire Mutation Crystals para sa aking Fire Sparrow Clan. Ang matandang ito. Pagdating niya sa puntong iyon, naglabas si Wang Lin ng isang malamig na hininga. Ang malamig na hininga na ito ay parang milyon-milyong kidlat na sumabog sa loob ng pangalawang palapag ng pavilion. Agad nagbago ang ekspresyon ng kaakit-akit na babae. Hindi niya namalayang umatras siya ng ilang hakbang at ang kanyang mukha ay naging mapotla. Habang ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan ay nanginginig. Sa tunog na iyon, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng isang kargadong karwahe na may milyong kilogramo. Ang kanyang origin soul ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay sumikip, at bumuga siya ng isang bangkos ng dugo. Ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay parang nawala ng kontrol at sumabog mula sa kanyang katawan. Ang upuang nasa ilalim niya ay naging abo at malapit ng kumalat ang apoy. Inilapat ni Wang Lin ang kanyang kamay at isang hindi nakikitang hangin ang humaplo sa matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan. Ang apoy sa paligid ng matandang lalaki na katatapos lamang kumalat ay naapulan ng hangin. Ang ilan dito ay pinilit na pumasok muli sa katawan ng matanda. Agad naging mapotla ang mukha ng matandang lalaki at agad siyang umatras. 3 hakbang siyang umatras ng sunod-sunod. Sa bawat hakbang na tinahak niya, may malalim na bakas ng paa na naiwan sa pangalawang palapag. Ang mga bakas ay itim, parang sinunog, at may puting usok na lumalabas. Pagkatapos ng 3 hakbang, ang matandang lalaki ay nagbuga ng isang sigaw at ang buong apoy sa katawan niya ay sumabog upang pigilan ang kanyang pag-urong. Ngunit sa puntong iyon, ang malamig na tingin ni Wang Lin ay tumama sa mga mata ng matandang lalaki. Ang tingin ni Wang Lin ay parang isang matalim at hindi nakikitang espada na tumusok sa mga mata ng matandang lalaki at direktang tinamaan ang kanyang origin soul ng isang mapanirang lakas. Kahit ang origin energy sa katawan ng matandang lalaki ay hindi kayang pigilan ng hindi nakikitang espada. Muling umatras ang matandang lalaki, at lumitaw sa kanyang mga mata ang hindi maipaliwanag na takot. Sa loob ng kanyang katawan, ang hindi nakikitang espada ay papalapit, ngunit hindi tinusok ang kanyang origin soul. Sa halip, umiikot ito sa kanyang origin soul at unti-unting nawala. Lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit, ngunit para sa matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan, ito ay parang isang bangungot. Naglalakad siya sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin at dahan daw ang nagsalita, "Hindi mo ako dapat tawagin ganito sa aking harapan." Ang paligid ay naging tahimik, at ang kaakit-akit na babae ay huminga ng malalim. Ang kanyang tingin kay Wang Lin ay puno ng respeto, at may malalim na takot na nakatago sa kanyang mga mata. "Oh, nagkamali ako. Humihingi po ako ng tawad, Senyor. Alam kong mali ako." Ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan ay nababalot ng pawis at isang malaking alon ang tumama sa kanyang isipan. Malinaw niyang alam na kung nais patayin siya ng lalaking ito, madali itong magagawa. Wala na siyang kaunting yabang na tulad ng noong lumabas siya, at magalang na nakatayo sa gilid at hindi na mag-aakmang umupo. Para bang walang sino man ang karapat-dapat umupo sa harap ng batang lalaking ito. Hindi pinansin ni Wang Lin ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan at basta na lang nagsalita, "Ibigay mo sa akin ang lahat ng inyong Blazing Fire Mutation Crystals." Magalang na yumuko ang kaakit-akit na babae, pagkatapos ay kumuha siya ng isang jade at piniga ito. Ang jade ay nagsimulang magningning at inihawi ng babae ang kanyang kamay. Ang jade ay lumipad papunta sa pader bago ito sumanib dito. Agad na nagsimulang gumalaw ang pader at nagkaroon ng mga ripples.
Hindi nagtagal, naging transparent ang pader, kaya't malinaw na makita ang nasa loob. Sa loob ng pader ay may 30 puting bato na kasing laki ng isang kamao na dahan-daang umiikot. Hinangi ng kaakit-akit na babae at pabulong na nagsabi, "Senyor, hindi maraming Blazing Fire Mutation Crystals ang ibinebenta ng Armored Dragon Clan, 3 lamang ang meron sila." Orihinal, si fellow cultivator Ho ang unang dumating upang makipagkalakalan para dito. Dahil nais ito ni Senior, mahirap naman kay Junior. Ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan ay tiningnan ng 3 puting bato at lihim na nagbuntong hininga. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay. Dahil nais ito ni Senior, paano ko magagampanan ng pakikipagkumpetensya? Ang tingin ni Wang Lin ay dumaan sa pader. Wala talagang kristal sa pader, isang imahe lamang na nilikha ng isang spell upang makita ng mga tao. Habang itinataas ang kanyang kanang kamay, lumitaw ang 3 pills sa kanyang kamay. Pagkatapos magpakita ang mga pills, lumabas ang lakas ng apoy, na parang 3 bola ng apoy. Ibinato ni Wang Lin ang 3 pills patungo sa kaakit-akit na babae. Nang makita ng babae ang 3 pills, kumislap ang kanyang mga mata at nahulog ang mga ito. Matapos tingnan ng mabuti, ipinaliwanag niya, ito ay mga soul pills na ginawa mula sa mga kaluluwa ng pinakamataas na kalidad na mga apoy na hayop. Dahan-daang nagsalita si Wang Lin, sapat na ba yun para sa mga crystals? Huminga ng malalim ang kaakit-akit na babae at tiningnan ng mga crystals. Pagkatapos ay tumango. Sapat na po. Sa sandaling iyon, nagsalita ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan, fellow cultivator Zhao, maaari po bang tingnan ng matandang ito ang mga pills? Bagamat kalmado ang ekspresyon ng matandang lalaki, ang kanyang isipan ay magulo. Nang makita niya ang mga pills, naramdaman niya ang isang aura na nanginginig sa kanyang puso. Tumingin ang kaakit-akit na babae sa matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan nang may pag-aalinlangan. Ngunit, nang makita ang walang kausap na si Wang Lin na nakapikit at parang hindi alintana, tumanggaw siya. Ibinigay ang isang pill sa matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan. Naghinga ng malalim ang matandang lalaki at ipinadala ang kanyang divine sense sa isa sa mga pills. Ang kanyang katawan ay nanginginig at kumislap ang mga mata niya ng kakaibang liwanag. Pagkatapos ay pinansin ito ng mas mabuti bago isara ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata at ibinalik ang pill. Bagamat walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ang kanyang puso ay tinamaan ng malakas na alon. Essence. Ito ay apoy essence. Ang pill na ito ay naglalaman ng isang piraso ng apoy essence. Bagamat hindi ito gaanong kapaki-pakinabang para sa iba, ito ay may malaking halaga sa aking Fire Sparrow Clan. Ngunit saan nagmula ang essence na ito? Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan ng matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan ng walang labis na interes. Nagpakita siya ng isang hindi masyadong halatang ngiti at dahan-daang nagsalita. Ibigay mo ang 3 crystals. Tumanggaw ng mabilis ang kaakit-akit na babae. Kinuha niya ang 3 pills at mabilis na bumaba. Ang pavilion ay naging tahimik, at ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan ay patuloy na nag-iisip. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Wala ring pagmamadali si Wang Lin. Maya-maya, narinig ang mga yapok at ang kaakit-akit na babae ay mabilis na umakyat. Ngunit bago siya makarating, tumayo ang isang kalalakihan na may edad kalagitnaan at nakasuot ng dawist robe. Siya ay may dala ng malakas na aura na hindi ipinapakita ang galit. Kasunod siya ng kaakit-akit na babae at kitang-kita ang respeto sa mata ng babae. Nang dumating ang lalaki sa pangalawang palapag, tumawa siya. Hindi man lang tiningnan ng matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan at ipinataas ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Akin na po ang pills ni Senior. Ito po ang 3 Blazing Fire Mutation Crystals. Habang nagsasalita siya, inihagis niya ang kanyang kamay at lumitaw ang 3 puting bato sa kanyang kamay, na lumulutang patungo kay Wang Lin. Pagkatapos makita si Wang Lin na inilagay ang mga ito, kumislap ang kanyang mga mata at tumawa siya. Mayroon pa bang mga ganitong pills, Senior? Mayroon pa bang ibang nais mong ipagpalit? Marami akong pills. Hindi ko lang alam kung ano ang kaya mong ipagpalit. Ngumiti si Wang Lin at tiningnan ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Nang mabalikan siya ng tanong, nagulat sandali ang matandang lalaki at nagsabi, anumang planeta na may Fallen Elder ay maaaring magbenta ng mga puppet at Blazing Fire Mutation Crystals, pero ang Armored Dragon Clan ko ay may 3 yaman. Ang 3 yaman na ito ay maaari lamang makuha mula sa Armored Dragon Clan ko. Ang una ay ang Dragon Scales. 3,982 scales ang bumubuo sa isang set, at naglalaman ito ng dugo ng aming clan. Pag ginamit ito sa isang spell, maaari itong bumuo ng maraming layer ng proteksyon. Walang ordinaryong yaman ang makakalusot dito. Pati mga spell ay kayang harangin. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Wang Lin at nagsabi, mayroon ding pangalawang yaman, White Bone Dragon.
Ang dragon na ito ay ginawa mula sa pagpapanday ng mga kalansay ng mga patay na miyembro ng Armored Dragon Clan sa mga henerasyon. Hindi marami, pero bawat Whitebone Dragon ay may puwersang kayang magwasak ng mundo. At dahil sila ay patay na, mamumuhay sila magpakailanman. Oh! Ano naman ang pangatlong yaman? Ngumiti si Wang Lin. Kabanata 1377 Maglakas loob ka bang lumaban? 2. Ang batang Panginoon ng Armored Dragon Clan ay ngumiti at mabagal na nagsabi, ang pangatlong yaman ng Armored Dragon Clan ko ay ang pinakamalakas. Tinatawag itong Dragon Collapse Pill. Hindi mo ito kailangan kainin. Sa halip, sumabog ito at pinapinsala ang kalaban. Hindi malakas ang isa, pero kapag daan-daang, libu-libu, o 10,000 walang katapusang lakas ang makakamtan. Ang tatlong yaman ng Armored Dragon Clan ko, ang huling dalawa ay ipinagkaloob sa amin ng dakilang emperador. Tanging ang Armored Dragon Clan lamang ang nagmamay-ari nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya, hindi ko kailangan ng Dragon Scales o ang Whitebone Dragon. Pero interesado ako sa Dragon Collapse Pill. Pwede ko bang makita ang isa? Inabot ng batang Panginoon ng Armored Dragon Clan ang walang laman na hangin at ginamit ang hindi kilalang pamamaraan upang magpakita ng isang puting pill sa kanyang kamay. Itinapon niya ito at lumipad patungo kay Wang Lin. Hinuli ni Wang Lin ito at sinuri ng mabuti. Ang pill na ito ay naglalaman ng 4 na aura. Ang 4 na aura na ito ay labis na magulo at bumuo ng isang kakaibang balanse. Kapag nabasag ang balanse, magiging katumbas ng isang Nirvana Scryer Cultivator ang pagsabog nito. Isang soul pill para sa 100 ng mga pills na ito. Matibay ang mga salita ni Wang Lin. Nag-isip sandali ang batang Panginoon ng Armored Dragon Clan. Pagkatapos kumislap ang kanyang mga mata at tumango. Okay, nais ko sanang malaman kung gaano karaming Dragon Collapse Pill ang nais ipagpalit ni Senior. 10,000. Lumusot ang mga mata ng batang Panginoon ng Armored Dragon Clan at tumango. Ang 10,000 Dragon Collapse Pills ay sapat na upang magdulot ng banta sa isang unang Heaven's Blight Cultivator. Inihagis niya ang kanyang kanang kamay at isang kumikislap na liwanag. Ang Dragon Collapse Pills ay nahulog isa-isa, bumubuo ng isang maliit na bundok. Inihagis ni Wang Lin ang kanyang manggas at pagkatapos kunin ang lahat ng 10,000 pills, iniwan niya ang 100 soul pills. Tumayo siya at umalis, at ang Dark Scorpion Patriarch ay mabilis na tumayo at sumunod. Pagkalabas nila sa pavilion, ipinakita ni Wang Lin ang isang ngisi. Humarap siya kay Dark Scorpion Patriarch at nagutos, pumunta ka muna sa Dark Scorpion Clan, may mga personal akong bagay na kailangang ayusin. Tumango ang Dark Scorpion Patriarch. Takot siyang magtanong kung bakit at mabilis na umalis. Manatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng lungsod ng Armored Dragon Clan. Nakaset na siya ng pain at ngayon ay naghihintay lang siya para kumagat ang target. Diretso akong pumasok sa Scatter Thunder Clan dati, pero para sa Fire Sparrow Clan, ipapadala ko sila sa akin. Naglakad si Wang Lin ng ilang sandali at pagkatapos ay humarap agad. Sinundan mo ako buong daan. Nais mo bang mamatay? Malupit ang boses ni Wang Lin. Nang umabot ang boses niya, nagkaroon ng ripples na lumitaw 100 talampakan sa likod niya. Lumabas ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan. Mukha siyang labis na magalang at nakaluhod. Senior, huwag po kayong magalit. Sinundan ko po si Senior upang makipagkalakalan. Hindi nagsalita si Wang Lin, tinitigan lang ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan ng malamig. Tumulo ang pawis mula sa noo ng matandang lalaki at mabilis siyang nagsabi, mayroon pong malaking bilang ng Blazing Fire Mutation Crystals ang Junior. Kung nais po ni Senior, maaari po siyang magkalakal ng lahat. Ang nais ko lang po ay ang mga pills na iyon. Nag-usisa si Wang Lin, ilan ang Blazing Fire Mutation Crystals na mayroon ka? Mayroon po akong 100 piraso na kasing laki ng nakita ni Senior kanina. Ang isip ng matandang lalaki ay nanginginig dahil sa inaalok na bahagi ni Wang Lin. Pagkatapos ng ilang sandali, basa na ang kanyang mga damit. Kalma si Wang Lin at nagsabi, ibigay mo na. Nag-atubili sandali ang matandang lalaki. Pagkatapos, pinigil niya ang kanyang mga ngipin at itinama ang kanang kamay sa fire mark sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang bola ng asul na apoy ang lumipad patungo kay Wang Lin. Pagkatapos mahuli ito ni Wang Lin, agad niyang napansin na ang maliit na apoy na ito ay parang isang bag ng holding, at sa loob ay may 100 crystals. Bagaman magkakaibang laki, hindi gaanong magkaiba ang mga ito. Naglabas si Wang Lin ng 100 soul pills at itinapon ito sa matandang lalaki. Pagkatapos, lumakad si Wang Lin at nawala sa lungsod. Pagbalik ni Wang Lin, nakatayo na siya sa tuktok ng isang bundok. Isang hagis ng kamay at ang 10,000 Dragon Collapse pills ay lumutang sa paligid ng lugar. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at ngumisi. Bagaman mahal ang soul pills, hindi katumbas ng isa ang 100 ng mga pills na ito,
na bawat isa ay katumbas ng atake ng isang Nirvana Scryer Cultivator. Armored Dragon Clan, kung nais niyong makialam, huwag ninyong sisihin ako kung maging malupit ako. Ngumisi siya at inihagis ang kanyang kanang kamay, pagkatapos ang kanyang cultivation ay kumalat. Ang fire tattoo sa kanyang kaliwang mata ay lumipad at ang dagat ng apoy ay agad na pinalibutan ng 10,000 Dragon Collapse Pills. Pagbutihin. Utos ni Wang Lin, at naging asul ang apoy. Habang dumadaan, pumutok ang Dragon Collapse Pills. Nagsimulang matuno ang mga pills sa ilalim ng matinding init. Dao Spell, Fuse. Lahat ng bagay sa mundong ito, maging spell, yaman, lakas, batas, magsama para sa akin. Ang Dao Spell ni Dao Master Blue Dream ay napakalakas at malaki ang naitulong kay Wang Lin. Sa sandaling ito, sa tulong ng apoy at Dao Spell, ang 10,000 Dragon Collapse Pills ay unti-unting nagamit. Ang temperatura ng apoy ay naging mas malakas at mas malakas. Isang gintong pil na kasing laki ng isang kuko ang lumitaw sa dagat ng apoy. Sa huli, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang lahat ng apoy ay pumasok sa pil. Ang maliit na pil na ito ay naglalaman ng isang makapangyarihang puwersa ng pagkawasak. Hindi na ito 4 na aura na pinagsama, kundi 5. Ang karagdagang aura ay ang lakas ng apoy. Bilang resulta, ang lakas ng pil ay lubhang tumaas. 10,000 pills na pinagsama sa isa, at walang pagkawalan ng lakas. Bilang resulta, katumbas ito ng pagsabog ng isang First Heaven's Blight Cultivator. Sa Fuse Dao Spell, nagkaroon ng pagbabago at naging malapit na sa self-destruction ng Second Heaven's Blight. Nang idinagdag ko pa ang ikalimang aura, ang apoy, ngayon ang pil ay kayang ipakita ang lakas ng isang Third Heaven's Blight Cultivator na sumabog. Kumislap ang kanang mata ni Wang Lin at dumaan ang kidlat. Naging isang thunder tattoo ito at pumasok sa gintong pil. Ang mga tunog ng pumutok mula sa gintong pil ay nagsimulang magtagpo. Habang nagsasanib ito, nagbago ang kulay ng mundo at nagsimulang magtipon ng kidlat papasok sa pil. 6 na aura. Idinagdag pa ang Scatter Thunder Clan spell, kaya nitong saktan ang Fourth Heaven's Blight Cultivators. Puno ng killing intent ang mga mata ni Wang Lin. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at naglabas ng dugo. Ang dugong ito ay dugo ng Ancient God, at naglalaman ito ng Essence Origin Energy mula sa kanyang Origin Soul. Ang dugo ay tumama sa gintong pil. Agad na hamina ang gintong pil mula sa dugo at nagbigay ng blood-colored glow. Ang dugong ito ay puno ng killing intent. Idinagdag ang aking Ancient God Blood at Essence Energy, sapat na ito upang magbanta sa mga Fifth Heaven's Blight Cultivators. Iginalaw ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang mga Blazing Fire Mutation Crystals na nakuha niya ay lumipad. Ang apoy mula sa kaliwang mata ni Wang Lin ay pinalibutan ng mga crystals at nagsimulang magsanib. Ang mga crystals na ito ay hindi kayang magpatagal ang paggising ng Vermilion Bird ko sa pang-4 na pagkakataon, ngunit sa aking kontrol sa apoy, maaari ko silang gawing mga yaman. Ang destructive force ay hindi magiging mas mahina kaysa sa Dragon Collapse Pill na kanina kong pinarefine. Hindi nagdalawang isip si Wang Lin na gamitin ang Dao Spell upang pagsamahin sila. Ang marka ng Vermilion Bird ay malabong lumitaw sa kanyang kaliwang mata, na nagpapalakas pa sa apoy. Fifth Heaven's Blight, ano ngayon? Kung dumating ka nga gamit ang iyong avatar, papatayin kita dito. Kung dumating ka gamit ang iyong orihinal na katawan at ginamit ang iyong third step cultivation, hindi ako naniniwala na makakaligtas ka. Sa huli, isang third step cultivator ang madaling magwasak ng buong Fallen Land. Kahit na walang huminto sa iyo, at the most ay makakatakas ako dito. Ang pain ay nakataga na sa Fire Sparrow Clan, kaya't natural nilang hahanapin ako. Pumalakpak si Wang Lin at tumawa. Hintayin kita dito, maglakas loob ka bang lumaban? Ang kanyang tawa ay parang kulog, puno ng hamon, at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, lahat ng cultivator sa planeta ay malinaw na narinig ito. Sa isang tahanan sa lungsod sa silangang bahagi ng planeta, nakatayo ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan na may mabigat na ekspresyon. Kasama niya ang 7 iba pang miyembro ng Fire Sparrow Clan. Hindi nila kayang itago ang pagkabigla sa kanilang mga mata. Ang 100 soul pills ay nasusunog ng apoy sa harap ng matandang lalaki at dahan-daang natutunaw. Pati ang mga kaluluwa ay nasusunog at naglalaho, na nag-iiwan ng isang patak ng dugo. Nagbibigay ito ng demonyong glow. Tulad ng inaasahan ko, ang dahilan kung bakit naglalaman ng essence ang mga pills na ito ay dahil sa patak ng dugong ito. Anong klase ng dugo ito? Malalim na huminga ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan, ngunit sa sandaling ito, isang tawa ang pumuno sa hangin, puno ng hamon at killing intent. Ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan ay biglang itinaas ang kanyang ulo at tumingin paitaas. Kasabay nito, sa banal na lugar ng Armored Dragon Clan, ang Clan Patriarch at si Master Simo ay nakaupo sa loob ng pavilion. Nakatayo sa harap nila ang isang lalaki. Siya ay ang batang Panginoon ng Armored Dragon Clan.
Amang, naipagkaloob ko na ang 10,000 Dragon Collapse Pills, tulad ng inutos mo. Ang ekspresyon ng Patriarch ng Armored Dragon Clan ay matamlay habang tinitingnan si Master Simo sa gilid at nagsabi, ang taong ito ay ninakaw ang 10,000 Dragon Collapse Pills mula sa aming Armored Dragon Clan. Nais kong humingi ng tulong kay Master Simo upang hulihin siya. Magbibigay ako ng malaking gantimpala kay Senior kapag nahuli siya. Nagpakita ng ngiti si Master Simo. Bago siya magsalita, isang tawa ang pumuno sa kalangitan. Ang tawa ay isang hamon. Malamig at puno ng walang katapusang killing intent. Hinihintay kita dito, maglakas loob ka bang lumaban? Kabanata 1378 Isang henerasyon ng mga master. Ang ekspresyon ni Master Simo ay nagbago at bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat habang tinitingnan ng malayo. Ang kanyang titig ay tila kayang penetrehin ang lahat ng hadlang. Ang kanyang mata ay humantong sa tuktok ng bundok kung saan nakatayo si Wang Lin ng tuwid. Minahal ko ang kanyang kalikutan. Ngunit bago ang ganap na lakas, lahat ng iyon ay walang silbi. Ngumisi si Master Simo habang naglakad papunta at pagkatapos ay naglaho ng walang bakas. Tanging ang mag-ama mula sa Armored Dragon Clan ang natira, na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mukha. Amang, ang antas ng pagpapalago ng cultivador na iyon ay mataas at hindi siya simpleng tao. Nagtago siya dito, at tayo. Mahina sinabi ng batang master ng Armored Dragon Clan. Malungkot na sinabi ng patriarka ng Armored Dragon, syempre, hindi siya simpleng tao. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang pumatay sa Scatter Thunder Clan at pinatay ang kanilang pinakamatandang elder. Pagkatapos, siya ay pinhunt ng Sovereign Council at nisil ang 100,000 cultivador. Ano? Nabigla ang batang master ng Armored Dragon Clan at nagbago ang kanyang ekspresyon. Kung hindi, bakit pa isang third step na cultivador tulad ni Master Simo ang darating dito? Kung hindi dahil sa lakas ng kanyang pagpapalago, paano matutulungan siya ng iyong ama? Sa huli, ang pumatay sa Scatter Thunder Clan ay hindi isang third step na cultivador, kung hindi, bakit ako tutulong kay Master Simo? Nag-isip saglit ang batang master ng Armored Dragon Clan at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, kung magtagumpay si Senior Simo, ayos lang, pero kung walang posibilidad, kahit hindi siya mamatay, tiyak na masasaktan siya ng malubha. Hahanap siya ng paraan upang makaalis para magpagaling, at hindi makakalaban sa atin. Kung maghanap man siya ng gulo sa atin, sisiguraduhin ko na hindi siya makakaalis. Ang iyong ama, pagkatapos ng lahat, ay ikasyam na Fallen Elder at isang kinatawan ng Fallen Council. Hindi siya magtatangkang maglakas loob. Ang patriarka ng Armored Dragon ay nagmamalaki habang tinangay ang kanyang manggas at umalis. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, walang ipinapakitang emosyon habang tinitingnan ang langit. Nakaposisyon ang kanyang mga kamay sa likod at ang kanyang puting kasuotan ay dumadampi sa hangin. Kung titingnan siya mula sa malayo, magmumukha siyang isang celestial. Nakatayo siya roon at tila nagsasanib sa mundo. Siya ang langit. Siya ang lupa. Ang bata mula 2,000 taon ng nakaraan ay ngayon ay lumaki at nakatayo sa tuktok ng pagpapalago. Matapang niyang hinamon ang mga third step na cultivador. Kahit na ang third step na cultivador ay narito lamang gamit ang kanyang avatar at may fifth heaven's blight na pagpapalago. Ngunit, sa mundong ito, sa parehong inner realm at outer realm, bukod kay Wang Lin, ilan ang magtatangkang haminin ang mga third step na cultivador. Sa ngayon, si Wang Lin ay may aura ng isang master ng isang henerasyon. Sa ilalim ng kanyang kalmadong kalikasan ay nakatago ang isang bagyong labis na nakakatakot at nakamamatay na intensyon. Nagtangkang labanan ni Wang Lin ang langit, ang kapalaran, at ang Dao. Ito si Wang Lin. Nais ng Heavenly Dao na kunin ang buhay ni Limuan, ngunit tinaya niya ang lahat para sa isang pagkakataon ng kaligtasan. Kinendensa niya ang Just Flames ngunit iniwan ito, umaasa lamang sa kanyang 5 asensya upang paganahin ang Great Void Gate. Naglakad siya sa isang sinaunang landas na halos walang nakakaalam. Pinangunahan niya ang mga tao mula sa 7 million worlds upang basagin ang langit at makalabas sa kanilang bilangguan. Pinatay niya ang pinakamatandang elder ng Scatter Thunder Clan kahit na mas mababa ang kanyang pagpapalago. Ginamit niya ang kanyang sariling lakas upang maglakbay sa Ancient Star System upang dalhin si Li Qianmei pauwi. Naghatid siya ng kaguluhan sa Ancient Star System at hinahabol siya ng buong sistema. Lahat ng kanyang ginawa, kahit si Qing Shuang, anak ni Celestial Emperor Qinglin aka ang babaeng bangkay na nabuhay muli, ay maghahikbi at malalaman niyang hindi siya makakaharap. Ito si Wang Lin. Naglakbay siya sa mundo hindi upang maghangad ng immortalidad, kundi upang mamuhay ng tama, nang walang pagsisisi at gawin ang mga bagay na hindi niya ikakahiya. Ang enerhiya ng espada ay nagpasabog sa buong mundo, at isa na lang ang kulang para makuha ang 40 milyong sinag ng enerhiya ng espada. Ang mga ulap ay kumalat, at sa sandaling ito, mahirap malaman kung ang mundo ay naglalaman ng enerhiya ng espada o kung ang enerhiya ng espada ay naglalaman ng mundo.
Nang ituro ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, nagsimulang magtipon ng halos 40 milyong sinag ng enerhiya ng espada. Para bang nagkaroon ng vortex sa dulo ng daliri ni Wang Lin at inilipat lahat ng enerhiya ng espada. Sa isang iglap, nawala ang halos 40 milyong sinag ng enerhiya ng espada at nagsanib sa hintuturo ni Wang Lin. Ang daliri na ito ay naglalaman ng lakas na kayang magpabagsak sa langit. Ang isang daliri lang ay naglalaman ng lakas ng 40 milyong sinag ng enerhiya ng espada. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa langit at isang vortex ang lumitaw sa malayo. Ang vortex na iyon ay nag-ugnay sa langit at lupa. Mabilis itong nagsara kasabay ng malakas na tunog. Nasa loob ng vortex si Master Simo. Maglakas loob kang hamunin ako, Master Simo. May lakas ka ng loob. Ang boses ni Master Simo ay umalingaw habang nagsimula siyang magtakbo patungo kay Wang Lin mula sa loob ng vortex. Parang nilamon ni Master Simo ang lakas ng langit upang mabuo ang vortex na ito, na naging isang spell upang atakihin si Wang Lin. Ang dami mong sinasabi. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, at nang dumating si Master Simo, nagbuo siya ng isang seal gamit ang kanyang mga kamay. Mountain Crumble. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpakita ang mga ilusyon ng bulkan sa paligid ni Wang Lin. Sa antas ng pagpapalago ni Wang Lin, mas malakas siya kaysa noong si Qing Shui ay sugat pa. Ang mga ilusyon ng bulkan ay isa-isang lumitaw. Ang mga rumbling ay lumikha ng nakakagimbal na tunog na kumalat sa malayo. Si Wang Lin ay napapaligiran ng mga bulkan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malupit na intensyon ng pagpatay. Ang ekspresyon ni Master Simo ay naging seryoso. Hindi niya bibigyan ng maliit na halaga ang lakas ng isang tao na kayang mag-trigger ng Void Gate ng walang Just Flames. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at inalog ang kanyang kamay. Ang vortex na nakapalibot sa kanya ay lumipad at umatake kay Wang Lin. Kasabay nito, ang daliri ni Wang Lin na nakatutok sa langit ay walang awa na bumagsak. Mountain, first crumble. Habang umalingaw ang boses ni Wang Lin, nagsimulang mag-rumble ang mga bulkan. Itim na usok ang lumabas mula sa mga bulkan, nilamon ang langit, at tumama sa vortex. Ang malalakas na tunog ng rumble ay umalingaw sa buong langit, na lumikha ng isang malakas na shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang langit ay nanginginig at ang lupa ay nag-crack. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-vibrate ang planetang Cultivation. Mountain, second crumble, third crumble. Ang mga bulkan ay sumabog at ang pulang lava ay tumalsik patungo sa vortex. Sa sandaling ito, ang mga rumble ay malakas na sapat upang pumutok ang mga eardrums. Isang crack na nagdugtong sa langit at lupa ang lumitaw sa mundong ito. Sa langit, ito ay isang spatial crack, at sa lupa, ito ay kumonekta sa isang malalim na bitek na lumitaw. Mountain, fourth crumble, fifth crumble. Habang umalingaw ang boses ni Wang Lin, ang mga bulkan ay nagsimulang mag-overlap hanggang sa mabuo ang isang tunay na bulkan, at nagsimula ang malupit nitong pagsabog. Gayunpaman, kahit na ang bulkan na ito ay mukhang tunay, wala itong kaluluwa at nabuo lamang ito ng isang spell. Sa sandaling ito, tumalon si Wang Lin sa ere at ang kanyang kanang kamay ay umabot sa lupa. Sumigaw siya dahil ang bulkan na ito ay walang kaluluwa, bibigyan ko ito ng kaluluwa. Kunin ang mga kaluluwa ng lahat ng mga bundok sa planetang ito. Habang umalingaw ang boses ni Wang Lin, ang planetang Cultivation ay nanginginig at ang lupa ay rumble na parang may dragon na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Isa sa mga bundok ang biglang gumuho at naging isang tambak ng mga bato. Para bang nagbigay ng lahat ng suporta nito ng sabay-sabay. Ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang mga suporta, ay tuluyang kinuha ni Wang Lin. Ang mga bundok ay bumagsak isa-isa habang ang kanilang mga kaluluwa ng bundok ay kinuha. Ang mga kaluluwa ng bundok ay lumipad at agad na nagtipon sa kamay ni Wang Lin. Wala nang natirang bundok sa planetang ito. Ang tanging natira ay mga tambak ng mga bato. Hawak ni Wang Lin ang lahat ng mga kaluluwa ng bundok mula sa planeta at inihagis ito. Ang mga kaluluwa ng bundok ay nagsanib sa bulkan nang dumating ang vortex ni Master Simo. Sa sandaling ito, ang bulkan na nabuo mula sa Mountain Crumble ay may kaluluwa. Ang kaluluwa nito ay sobrang lakas, na parabang ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga kaluluwa ng bundok. Ngayon, ang bulkan na ito ay sa wakas ay naging isang tunay na bulkan. Sa sandaling ito, ang Mountain Crumble ay sa wakas ay nakumpleto. Mountain, ninth crumble. Tumalon si Wang Lin direkta sa huling crumble. Ang bulkan ay rumble at isang malakas na tunog ng rumble ang umalingaw na parang isang bagyong sumabog. Ang bulkan ay sumabog, na bumuo ng isang bagyo na puno ng mga bato, lava, itim na usok, at kaluluwa ng bundok. Ang bagyong ito ay tumama direkta sa vortex ni Master Simo. Isang nakakasirang aura ang kumalat at tumama sa katawan ni Wang Lin. Ang kanyang mga damit ay dumadampi ng malakas at ang kanyang buhok ay lumilipad.
Ang kanyang mukha ay mapotla, ngunit hindi lamang siya umatras, siya ay tumakbo patungo kay Master Simo. Ang ekspresyon ni Master Simo ay mapotla rin. Nang tumama sa kanya ang shockwave, ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag at tumakbo palabas. Mountain Crumble. Ito ay spell ni Bai Fan. Gumalaw si Master Simo ng mabilis tulad ng kidlat at tumakas mula sa shockwave. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at inalog ang kanyang kamay. Malamig niyang sigaw, Heaven as Painting. Pagkatapos niyang sumigaw, nagbago ang langit at ang hindi mabilang na ripples ay lumitaw sa hangin. Ang mga distortions ay lumitaw at ang lahat ng ibang kulay ay nawala hanggang sa ito ay naging purong puti. Ang puti na ito ay parang isang painting. Mayroong hindi mabilang na mga anino na bumubuo ng mga bundok at ilog. Earth as Ink. Ang sigaw ni Master Simo, at ang lupa ay rumble at naging ganap na itim. Sa sandaling ito, para bang ang lupa ay naging tinta. Ako ang panulat, isang panulat upang basagin ang langit. Kumpletuhin ang aking heaven breaking Dao. Inalog ni Master Simo ang kanyang kanang kamay na parang panulat. Ang mundo ay nagbago habang inalog niya ang kanyang kamay na para siyang bumubuo ng kanyang sariling mundo. Ang mga mata ni Wang Lin ay lumaki. Nang pag-usapan nila ni Li Qianmei ang Dao, napag-usapan din nila ang mga spell, at nakuha niya rin ang jade ni Sima Mo. Ang lahat ng ito ay nagbigay daan sa kanya upang matutunan ng isang kilalang spell mula sa Heaven Breaking Sect, ito ay tinatawag na Heaven Breaking Dao. Tanging ang punong guro at ang pinakamatandang elder ng Heaven Breaking Sect lamang ang makakapag-aral nito. Ito ay napakalakas. Master Simo, siya kaya. Kabanata 1379 Dakilang Emperador. Si Master Simo ay nasa pagitan ng painting at tinta. Habang iniiwasan niya ang kanyang kamay, ang tinta na siyang lupa ay nagsimulang kumilos. Para siyang panulat na nagguguhit ng mga bundok at ilog sa painting. Sa ilang mga galaw lang, iguguhit niya ang planetang kinaroroonan nila. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw din sa painting. Kahit na ako ay isang avatar lamang, kaya ko pa ring patayin kagamit ang Heaven Breaking Dao. Ang mga mata ni Master Simo ay naging malamig habang itinaas ang kanyang kanang kamay at handang i-swing ito ng masidi pababa. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng kakaibang liwanag at sumigaw, Sima Mo ng Heaven Breaking Sect. Ang kanyang boses ay parang kidlat at umalingaw sa buong mundo na parang ang sigaw ng langit. Ang mga kamay ni Master Simo ay tumigil saglit at tumitig kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, humakbang si Wang Lin pasulong. Initaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ito ng matindi. Nagbago ang mga kulay ng langit at kumalat ang mga ulap. Nawala ang anyo ni Wang Lin at muling lumitaw sa harap ni Master Simo. Ang kanyang kanang kamay ay walang awa na pinindot ang pagitan ng mga kilay ni Master Simo. Ang ekspresyon ni Master Simo ay labis na nagbago. Dahil sa sigaw ni Wang Lin, nawalan siya ng pagkakataon na gamitin ang kanyang kasanayan. Sa sandaling ito, wala siyang oras na mag-isip kaya inalog niya ang kanyang kanang kamay pababa. Isang galaw upang basagin ang langit at lupa. Sa isang galaw, ang bundok at ilog sa painting ay nahulog at napunit. Ang lahat ay gumuho at pati ang anyo ni Wang Lin sa painting ay nagsimulang mag-urong. Isang puwersang pumipiglas ang nagmula sa katawan ni Wang Lin at naging matinding sakit. Ang mukha ni Wang Lin ay naging mapotla at ang dugo ay damaloy mula sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ito. Ang intensyon ng pagpatay ay tumagal sa kanyang mga mata habang ang kanyang daliri ay walang awa na itinuro ng matindi. Ang lakas ng isang daliri na ito ay nagulat kay Master Simo. Mabilis siyang umatras habang itinaas ang tinta mula sa lupa upang hadlangan siya. Bahagya niyang naramdaman ang isang buhay at kamatayang krisis mula sa daliri ni Wang Lin na matagal na niyang hindi naramdaman. Anong klaseng spell ito? Ang itim na tinta ay agad na hamarang sa harap ni Wang Lin at tumama sa kanyang daliri. Sa sandaling ito, ang mga sinag ng espada ay sumabog mula sa kanyang daliri. Isa ito sa mga lihim ni Wang Lin, isa sa tatlong pagpatay na inihanda ni Wang Lin para kay Master Simo. Ang enerhiya ng espada ay sumabog ng parang kabaliwan. Isang sinag. 10 sinag. 100 sinag. 1,000 sinag. 10,000 sinag. 100,000 sinag. 1,000,000 sinag. 10,000,000 sinag, ang daliri ay naglalaman ng kabuuang 39,999,999 na sinag ng espada, at kasama ang daliri ni Wang Lin, ito ay 40,000,000 sinag ng espada. Ang lakas ng 40,000,000 sinag ng espada ay nakakagulat sa langit, at lahat ng ito ay lumitaw ng sabay-sabay. Ang dalawang USA ay lumitaw sa paligid ng daliri ni Wang Lin. Ang mga mata ni Master Simo ay lumiit at ang di pagkakasunduan ay tumama sa kanyang mga mata. Ito ay ang kasunod na malalakas na tunog ng rumble ay umalingaw sa buong langit. Ang tinta na nabuo mula sa lupa ay agad na gumuho ng tumama sa enerhiya ng espada. Ang enerhiya ng espada ay dumaan sa tinta at tumama ng direkta kay Master Simo.
Ang 40 milyong sinag ng espada ay bumuo ng isang bagyo na may Wang Lin bilang sentro. Ang bagyong ito ay puno ng enerhiya ng espada at nagbigay ng malakas na aura ng espada. Patuloy na umuugong ang isang matalim na tunog mula sa umiikot na enerhiya ng espada. Mula sa malayo, ito ay parang libu-libong ahas na lumilipad, at ito ay isang nakakagulat na tanawin. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa isang kisap mata, ang daliri na may 40 milyong sinag ng espada ay tumama sa katawan ni Master Simo. Damyugo siya at ang kanyang katawan ay agad na gumalaw. Para bang ang katawan niya ay hinihila ng pira-piraso, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumuo ng sail. Hindi gumuho ang katawan niya, kundi gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang iwasan ang killing move ni Wang Lin at lumitaw 10,000 talampakan ng layo. Nang muling lumitaw, isang kakaibang eksena ang bumangon sa harap niya. May isa pang langit sa itaas ng langit at isa pang lupa sa ilalim ng lupa. Ang Heaven Breaking Spell ay lumikha ng isa pang mundo na magsisilbing bilang bilangguan. Maaari rin itong pagsamahin sa kalaban, at ang pagbabasag sa painting ay katulad ng pagbabasag sa mundo at paggamit nito upang patayin sila. Si Wang Lin ay napapalibutan ng mundo na nabuo ng Heaven Breaking Spell at hindi makalabas. Ang ekspresyon ni Master Simo ay naging mabagsik. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at bigla niyang inabot ang kanyang mga braso. Pagkatapos ay mabilis niyang isinara ang mga ito at sumigaw, basagin ang langit. Nang sumigaw siya, yumungay ang mundo na kinaroroonan ni Wang Lin at nagsimulang punitin ang painting sa langit. Ang anyo ni Wang Lin sa loob ng painting ay lalong naging distorted. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga cultivador sa planetang cultivation ay nayurakan. Ang matandang tao mula sa Fire Sparrow clan at ang mga tao sa paligid niya ay matagal nang nagsimulang mag-obserba ng laban gamit ang kanilang mga divine senses. Habang pinapanood ang eksena, takot ang pumuno sa mga mata niya at may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Walang duda, mamamatay ang taong ito. Talaga namang karapat-dapat ang Heaven Breaking Spell sa pangalan nito. Si Master Simo, hindi ko inaasahan na darating siya. Kaya ang pagkakakilanlan ng taong nagpalit sa akin ng mga pil ay malinaw na. Sayang, hindi ko alam kung saan nanggaling ang dugo mula sa soul pills. Ang matandang tao mula sa Fire Sparrow clan ay ngumuso. Tiyak na niyang mamamatay si Wang Lin. Sa banal na lugar ng Armored Dragon clan, ang batang master ay ipinagkalat din ng kanyang divine sense upang obserbahan at sa wakas ay nakapagpahinga ng kaunti. Napakalakas ng taong ito, ngunit sayang, hindi siya makakaligtas sa spell ni Master Simo. Ang Heaven Breaking Spell ay kamangha-mangha, kaya nitong lumikha ng sarili nitong mundo upang basagin. Ang patriarka ng Armored Dragon clan ay binawi ang kanyang tingin mula sa langit at nakapagpahinga ng kaunti. Hindi niya alam ang kanyang limitasyon. Si Master Simo ay isang cultivator ng third step kaya kahit na avatar lamang ang dinala niya, hindi siya laban kay Master Simo. Kahit na napatay niya ang pinakamatandang elder ng Scatter Thunder clan, wala siyang laban kay Master Simo. Gayunpaman, para makapinsala siya kay Master Simo, hindi siya simpleng tao. Buti na lang, wala siyang pagkakataon na makaligtas, kundi kung dumaan siya upang maghanap ng problema, mahihirapan kami. Gayunpaman, habang ang lahat ay tiyak na hindi makakaligtas si Wang Lin, isang pagkakataon ang dumating. Ang matinding sakit ay lumitaw sa katawan ni Wang Lin at ang mga mata niya ay puno ng dugo. Ang 40 milyong sinag ng espada na nakapalibot sa kanya ay tumama sa langit. 40 milyong sinag ng espada, basagin ang painting na ito ng langit at lupa para sa akin. Basagin, basagin, basagin. Si Wang Lin ay parang naging isang sinag ng liwanag, ngunit mas parang isang sinag ng espada na gawa sa kanyang katawan. Ang sinag na ito ng espada ay naging isang karagdagang sinag ng espada sa 40 milyong sinag ng espada. Ang bagyong enerhiya ng espada na nakapaligid sa kanya ay nagbigay ng isang nakakawasak na aura at nagdala kay Wang Lin patungo sa painting sa langit. Sa sandaling ito, ang bagyong ito ay tumama sa painting. Ang 40 milyong sinag ng espada ay nagsimulang magpalo sa painting, at ang walang katapusang mga rumble ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Basagin ito. Ang boses ni Wang Lin ay nagiging hoarse habang ang sakit ay dumadaloy mula sa kanyang katawan. Damyugo siya at nagkaroon ng mabagsik na ekspresyon. Inalag niya ang kanyang kanang kamay at ang mga sinag ng espada ay naging mas matindi. Ang mga malalakas na tunog ng rumble ay umalingaw-ngaw at ang mundo na nabuo ng Heaven Breaking Spell ay gumuho. Gumuho ang mundo at naging isang shockwave na tumama sa buong planeta. Nakawala si Wang Lin. Sa sandaling nakalabas siya, ang matandang tao mula sa Fire Sparrow clan ay nagbukas ng kanyang mga mata nang hindi makapaniwala at huminga ng malamig na hangin. Hindi lang siya, kahit ang batang master ng Armored Dragon clan ay natakot. Hindi siya nakapagpigil at umatras ng ilang hakbang at sumigaw, ito. Nandyan din ang patriarka ng Armored Dragon. Ang ekspresyon niya ay nagbago at naging sobrang madilim. Si Mamo, nagsimula pa lang ang laban natin.
Tumakbo si Wang Lin at itinuro ang langit. Sumigaw siya, dahil sinubukan mong durugan ang langit, ngayon ay babaliktarin ko ang langit. Habang nagsasalita si Wang Lin, ang mundo ay lumitaw sa kanyang mga mata at biglang umikot. Ang langit ay naging lupa at ang lupa ay naging langit. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay yumangay at nagsimulang baligtarin. Dao Master Blue Dream 7 Reversal Spell. Ang ekspresyon ni Master Simo ay naging seryoso at inalog ang kanyang kanang kamay. Sa unang pagkakataon, kumuha siya ng isang yaman. Isang bandila na 100 talampakan ng haba ay lumitaw sa tabi niya. Mayroong hindi mabilang na mga restriction dito. Lahat ng ito ay lumitaw ng sabay-sabay at nagbigay ng lakas ng panahon. Time Restriction. Bumukas ang bandila na 100 talampakan at ang time restriction ay lumabas. Libu-libong mga restriction ang pumulibot kay Master Simo, forming a restriction vortex. Sa sandaling ito, ang mundo ay baligtad. Ang langit ay nasa ilalim ng iyong mga paa at ang lupa ay nasa ibabaw ng iyong ulo. Ito ay isang tanawin na kayang magpahanga sa sinuman. Ang mga mata ng patriarka ng Armored Dragon Clan ay mabilis na lumiit. May spell ni Dao Master Blue Dream ang taong ito. Gayunpaman, tiyak na mamamatay siya sa spell ni Master Simo. Sumigaw si Wang Lin at binangga ang kanyang kamay pababa. Ang mundo ay yumangay at ang langit ay nagsimulang magbagsakan patungo kay Master Simo. Si Master Simo ay napapalibutan ng time restriction, at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kakaibang liwanag. Time restriction, maglaho sa paglipas ng panahon. Maging ang langit o lupa, lahat ay maglalaho sa agos ng panahon. Binukas ni Master Simo ang kanyang mga braso at kumalat ang time restriction upang labanan ang mundo. Nagsimulang yumangay ang mundo at naging desyertong tanawin, na nagpapakita ng mga senyales ng pagkawasak. Forbidden Time Spell, End of Time. Ang boses ni Master Simo ay umalingongaw ng malakas. Ang mga mata ni Wang Lin ay lumiit at handa na niyang gamitin ang isang spell. Ngunit sa sandaling iyon, isang tawa ang narinig. Napakahina, ngunit pumasok sa pandinig ng bawat nilalang sa planeta. Interesante. Kung magagawa mong talunin ang avatar ng cultivator na ito ng third step sa loob ng 5 hininga, ipinapangako ko ang iyong kaligtasan sa Fallen Land. Sa banal na lupa ng Armored Dragon Clan, ang ekspresyon ng ikasyam na Fallen Elder, ang patriarka ng Armored Dragon, ay labis na nagbago, at sumigaw siya, dakilang emperador. Ang ekspresyon ni Master Simo ay nagbago rin ng labis at ang takot ay nagpakita sa kanyang mukha. Ang boses na nagmula sa walang laman na espasyo ay muling umalingaw. Isa. Kabanata 1384 na hininga. 5 hininga. Ang oras para makuha ang 5 hininga ng isang tao, kung tatawagan itong isang sandali, maaaring masyadong mabilis, ngunit ito ay kaunti lamang ang mas mabagal kaysa sa kidlat na dumaan sa langit. Hindi naniwala ang patriarka ng Armored Dragon, ang matandang lalaki mula sa Fire Sparrow Clan, o si Master Simo na posible na matapos ang laban sa loob ng 5 hininga ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban na kinaharap ni Wang Lin ay si Master Simo. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito ni Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata. Bago pa man maglaho ang echo ng isa, inalog ni Wang Lin ang kanyang kamay at pinakawala ng buong lakas ng kanyang cultivation. Ang End of Time ay isang spell na personal na naunawaan ni Master Simo mula sa time restriction, na katulad ng flowing time ni Wang Lin. Ngayon na ginamit niya ang spell na ito, isang bagyong sumabog mula sa time restrictions. Ang nagbabaliktad na mundo ay nayanig ng malakas sa ilalim ng bagyong ito. Ang langit ay naging maputlang dilaw at nagsimulang magpakita ng nana. Ang nana ay nagsimulang magtipon at pagkatapos ay pumutok, naglalabas ng malalaking dami ng madilim na dilaw na likido. Ang buong mundo ay naging disyerto. Hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa lupa at patuloy na kumalat na parabang ang lupa ay mabilis na tumatanda. Nangyari lahat ito sa isang sandali. Ang langit at lupa na magkasama ay biglang gumuho sa ilalim ng spell na ito. Sa sandaling gumuho ang mundo, ang vortex na nabuo mula sa time restriction ay dinala ang mundo at nagmamadali patungo kay Wang Lin na may isang hindi maipaliwanag na, mapanirang aura. Sa sandaling iyon, ang echo ng salitang, isa, ay naririnig pa rin. Ang buong cultivation ni Wang Lin ay sumabog at isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa kanyang mga mata, ang lahat ng bagay sa mundo ay nagbigay liwanag at nagtipon sa kanyang paligid upang bumuo ng isang malaking liwanag na silhouette. Light and Shadow Shield. Nang dumating ang bagyo ng oras, ang Light Shadow Shield ay nabuo at nakipaglaban dito. Ang malaking silhouette ng liwanag sa paligid ni Wang Lin ay kumislap ng malakas at kumislap. Nang ito ay tumama, nagdulot ito ng pagdaloy ng oras sa katawan ni Wang Lin na dumami ng ilang beses. Kung ibang tao, magiging mahirap para sa kanila na labanan ng spell na may kinalaman sa oras. Gayunpaman, si Wang Lin ay nakapag-unawa din ng sarili niyang time spell, ito ang pangalawang spell na kanyang nilikha sa kanyang buhay, ang Flowing Time.
Sa sandaling ang time vortex ay tumama sa kanya, inalag ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Ang mundo ay yumungay at isang malaking pinto ng bato ang lumitaw. Ang pintong ito ng bato ay nagbigay ng isang desyertong aura na nagsanib sa katawan ni Wang Lin. Mula sa malayo, si Wang Lin ay parang nakatayo sa pintuang bato at napapalibutan ng kapangyarihan ng oras. Kahit gaano pa kalakas ang galit ng mundo sa paligid niya, hindi siya gumagalaw. Tanging ang kanyang buhok lamang ang gumalaw sa hangin, na nagbigay sa kanya ng isang ethereal na pakiramdam. Gayun din, sa sandaling iyon, ang Light and Shadow Shield ay kumislap ng maliwanag at nagsimulang magtayo ng isang reflective force. Nagbago ang ekspresyon ni Master Simo at walang pag-aalinlangan ay naglakad siya ng hakbang pasulong at ipinatong ang kanyang kamay pababa. Sa pagpindot na ito, isang bakas ng kamay na yayanig sa langit ang lumitaw. Naglalaman ito ng lahat ng lakas na magagamit niya sa 5 hakbang ng Heaven's Blight at puno ng intensyon ng pagpatay. Agad nitong binasag ang time restriction sa paligid ng Light and Shadow Shield at tumama dito. Ang mga alon ng kulog na umalingaw sa lahat ng direksyon at ang Light and Shadow Shield ay gumuho. Gayunpaman, sa sandaling ito ay gumuho, sumigaw si Wang Lin at bumuo ng isang pangalawa. Ito ay umulit ng 3 beses. Sa isang mabilis na sandali, 3 Light and Shadow Shields ang lumitaw. Pagkatapos ng pangatlong pagkakataon, gumuho ang shield. Gayunpaman, sa sandaling ito ay gumuho, ito ay nag-reflect ng karamihan ng lakas ng time restrictions at ng bakas ng kamay pabalik kay Master Simo. Dalawa, ang boses ay muling umalingaw sa buong kalawakan. May 3 hininga pa. Walang sino man na may sapat na lakas upang obserbahan ang labanan gamit ang kanilang divine sense na naniwala na kayang manalo si Wang Lin sa loob ng 3 hininga. Nang ang salitang, dalawa, ay umalingaw, may kumislap na malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Nang ang Light and Shadow Shield ay gumuho, naapektuhan din siya ng impact at umubo ng dugo. Gayunpaman, sumigaw siya ng malakas at tumakbo pasulong. Habang tumatakbo siya, inilunsad ni Wang Lin ang kanyang killing move. Siya ay mabilis higit pa sa imahinasyon at ang Thunder Tattoo ay lumitaw sa kanyang kanang mata. Ang kidlat ay may 9 na uri ng kasamang kidlat at agad na bumuo ng isang malaking Thunder Tattoo sa harap ni Wang Lin. Ang Thunder Tattoo na ito ay yayanig sa langit. Ang Thunder Essence ay malakas at ang 9 na kasamang kidlat ay yumungay ng malakas. Lalo na ang huling 3 kasamang kidlat, G-Thunder, Bloodline Thunder, at Defying Thunder. Ang 3 kidlat na ito ay sumabog ng malakas na lakas, na nagdulot ng liwanag sa Thunder Tattoo. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga pilak na ahas ang lumitaw sa langit. Pinuno nila ang kakayahan at nagsimulang magtipon patungo sa Thunder Tattoo. Ang Thunder Tattoo na ito ay yayanig sa langit, at nang ito ay lumitaw, itinutulak ni Wang Lin ito pasulong. Inilunsad nito ang atake kay Master Simo tulad ng kung paano nito inatake ang Void Gate. Ang Thunder Tattoo ay pinuno ang langit at nagmamadali patungo kay Master Simo. Ang ekspresyon ni Master Simo ay seryoso. Sa buong paglalakbay, ang pinakakinatatakutan niyang spell ni Wang Lin ay ang Thunder Spell. Bagaman hindi pa niya ito naranasan, ang pag-alala sa mga pagtatangka ni Wang Lin na sirain ang Void Gate ay sapat upang magpatakot sa kanya. Sa sandaling ito, nang makita niya ang Thunder Tattoo, naalala niya ang eksena ng subukan ni Wang Lin na sirain ang Void Gate. Inalab niya ang kanyang kamay at ang time restriction ay bumalot sa kanya. Tingnan natin kung ang iyong kidlat ay mas malakas kaysa sa aking time restrictions. Si Wang Lin ay gumalaw na parang kidlat at itinulak ang Thunder Tattoo. Inabsorb nito ang walang katapusang kidlat na lumitaw mula sa walang laman na espasyo. Ito ay parang isang bolt ng walang hanggan na Heavenly Thunder at bumagsak kay Master Simo na parang Divine Retribution. Ang dalawa ay lumapit ng lumapit, at ang boses mula sa kalawakan ay muling umalingaw. 3. Habang ang salitang, 3, ay umalingaw, ang katawan ni Wang Lin ay nagsanib sa Thunder Tattoo, at hindi na sila maaaring paghiwalayin. Ang Thunder Tattoo ay tumama sa time restrictions ni Master Simo. Ang sumunod na kulog na tunog ay yayanig sa langit at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng malupit na impact, ang time restriction sa paligid ni Master Simo ay nayanig at gumuho. Sa ilalim ng malakas na lakas ng kidlat, ang mga nabasag na time restrictions ay sumabog patungo kay Master Simo. Habang ang time restrictions ay sumabog patungo sa kanya, ang Thunder Tattoo ay lumapit. Lahat ng ito ay nangyari ng sobrang bilis. Sa isang kisap mata, ang Thunder Tattoo ay tumama sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Master Simo ay naging mapatla at umubos siya ng dugo. Hindi niya kayang pigilan ito habang siya ay umatras. Ang kidlat ay tumakip sa kanyang dibdib at yumungay. Pamalala ang kanyang mga sugat habang siya ay umatras. Tumingin siya ng takot. Bagaman mataas ang tingin niya kay Wang Lin, hindi pa rin niya kayang paniwalaan kung gaano kalakas ang kidlat. Pati ang oras ay kailangang gumuho sa harap ng kidlat na iyon. Naapektuhan din si Wang Lin ng time restrictions nang magbanggaan ng kidlat at time restrictions.
Sa isang sandali, ang kanyang mukha ay naging matanda at wrinkle, at naging isang matandang tao. Gayunpaman, sa susunod na sandali, walang katapusang sigla ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin at pinabalik ang kanyang pagtanda. Bumisang siya sa normal, ngunit ang kanyang mukha ay labis na mapatla. Kitang-kita na ang pagharap sa avatar ng isang third-step cultivator ay isang labanan na lubhang mahirap para sa kanya. Nakita na umatras si Master Simo, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin at sumabog ang nakamamatay na intensyon habang siya ay humabol. Ngunit sa sandaling iyon, ang boses na iyon mula sa kalawakan ay muling umalangaw-ngaw. Bago pa natapos ang boses, pinutol ito ng tawa ni Wang Lin. Tumagos siya sa langit ng buong bilis at inabutan ng umatras na si Master Simo, pagkatapos ay inalag niya ang kanyang kamay. Isang gintong pil na kasing laki ng kuko ang lumitaw mula sa kalawakan at mabilis na tumalbog patungo kay Master Simo na may hindi maipaliwanag na bilis. Masyado itong mabilis, at sa isang kisap mata, ito ay dumating sa 100 talampakan mula kay Master Simo. Bago pa lumapit ang gintong pil, sumigaw si Wang Lin ng walang pag-aalinlangan, pumutok. Habang siya ay sumisigaw, isang kalunos-lunos na tunog ang umalangaw-ngaw. Ito ay parang isang planeta ng cultivation na sumabog, at ang shockwave ay kumalat sa malayo kasama ng isang mapanirang puwersa. Si Master Simo ay masyadong malapit at umubo ng dugo muli. Ang takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi niya inisip na si Wang Lin ay may ganitong kayamanang bagay. Nang tamaan siya ng pagsabog ng pil, naramdaman niyang ang laman ng kanyang katawan ay malapit ng mapunit at pati na ang kanyang mga buto ay masisira. Kung hindi dahil sa ang kanyang orihinal na katawan ay nasa 3 hakbang at kaya niyang magtipon ng maraming resources upang i-refine ng isang halos hindi matitinag na katawan, isang ordinaryong cultivator ay matagal nang namatay. Si Master Simo ay i-refine ng avatar na ito pagkatapos niyang matuklasan na siya ay nahulog sa early stage ng Nirvana Void ng masyadong matagal at hindi makakuha ng masyadong maraming Dao spirits. I-refine niya ang avatar na ito upang makarating sa 3 hakbang at tulungan ang kanyang cultivation. Habang ang avatar ni Master Simo ay naitulak pa atras ng pagsabog, si Wang Lin ay lumakad ng 1 hakbang pasulong at inalag ang kanyang kanang kamay. Ang Blaze Fire Mutation Crystals na kanyang i-refine ay itinapon. Pumutok. Sumigaw si Wang Lin habang ang Blazing Fire Mutation Crystals ay humarap kay Master Simo. Tulad ng pagputok ng gintong pil, nagsimula ang crystals ng pangalawang round ng pagkasira. Lahat ng ito ay mukhang matagal, ngunit sa totoo lang, nangyari ito sa isang sandali. Hindi maganda. Ang Armored Dragon Patriarch ay binibigyang pansin ang labanang ito. Nang makita niya ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya.